Movie Recap Tagalog here. Isang nangungunang National Intelligence Service agent na si Han Ji-hyuk ay nawala ng 1 taon at muling lumitaw na walang alaala tungkol sa panahong siya ay nawala. Determinado siyang hanapin ang traidor sa loob ng organisasyon na naging dahilan ng kanyang pagkawala at ng pagkamatay ng kanyang buong koponan. Ibinalik siya sa serbisyo at palihim na nagsagawa ng investigasyon upang tuklasin kung sino ang nagtaksil sa kanya, ngunit natuklasan niyang mas malaki pa ang kalabang kinakaharap niya sa loob mismo ng kanilang agency. Nagsimula ang palabas sa isang bangkang pangisda na may mga taong nais tumawid papuntang South Korea upang maghanap buhay. Ngunit sa hindi inaasahan, nalaman nilang ang bangkang iyon ay ginagamit sa iligal na kalakalan ng mga laman loob. Nang dalhin ng isang tripulante ang isang batang babae para operahan, isang maruming lalaking nakaupo sa sulok ang hindi na nakapagtimpi at kumilos. Ang lalaking mukhang pulubi ay napakahusay humawak ng palakol. Mabilis at tiyak ang bawat galaw niya at labis na marahas ang kanyang mga paraan. Nilipol niya ng walang habas ang buong grupo ng mga nagbebenta ng laman loob. Ilang sandali lang, pinatay niya ang lahat ng nasa bangka. Habang nagaganap ito, nakatanggap ng ulat ang Korean Coast Guard at agad silang sumakay sa bangka upang magsagawa ng inspeksyon. Ngunit nang makapasok sila, nagulat sila sa tambak ng mga bangkay. Sa loob, nasilayan nila ang isang nakakatakot na tanawin. Agad nilang pinaligiran ang lalaki, iniutos na itaas niya ang kanyang mga kamay at ipakilala ang sarili. Nakita nila siyang balot sa dugo, pulang-pula ang mga mata at puno ng galit. Habang hingal na hingal, sinabi niyang ang pangalan niya ay Ji-hyuk. Nagulat ang mga pulis sapagkat si Ji-hyuk ay isang napakahusay na Korean Intelligence Agency agent na pinaniniwalaang namatay 1 taon na ang nakalipas sa isang misyon. Noong panahong iyon, si Ji-hyuk at ang dalawa niyang kasamahan ay inutusan na lipulin ang isang kilalang tulak ng droga na madalas magtago sa hangganan ng China at North Korea. Ayon sa mga nakalap nilang impormasyon, natuntun nila ang base ng tulak at pinaslang ang lahat ng naroon. Pagkakita sa sandamakmak na droga, sinindihan ni Ji-hyuk ang mga iyon upang sunugin. Ginawa nila ito sapagkat ilang araw bago iyon, lumabas sa publiko ang listahan ng mga Korean Intelligence Agency agent. Lahat ng special agent na nasa labas ng bansa ay pinatay sa parehong araw, dahilan kung bakit tinawag iyon ng agency na Bloody Friday. Pinangunahan ni Ji-hyuk ang investigasyon tungkol sa pagtagas ng listahan at natuklasan nila ang isang grupo ng mga drug trafficker sa North Korea. Ang mga agent na napatay noon ay pinaslang matapos nilang matuklasan ang grupo. Dahil dito, nagpasya si Ji-hyuk at ang kanyang mga kasamahan na maghiganti para sa kanilang mga namatay na kasama. Ngunit nang akalain nilang malapit nang matapos ang kanilang misyon, bigla silang inatake ng isang armadong grupo. 2 sa kanyang kasamahan ang namatay agad at si Ji-hyuk ay nawala ng walang bakas. Makalipas ang 1 taon, muli siyang lumitaw sa ganoong kakilakilabot na paraan. Nang kumalat ang balitang siya ay buhay, agad itong nakatawag ng pansin sa South Korean Intelligence Agency. Si Ji-hyuk, na idineklarang patay na, ay biglang lumitaw sa kanyang bayan, dahilan upang siya ay muling ipasuri. Ayon sa resulta, nasa mahusay siyang pisikal na kalagayan, subalit natuklasan na may kakaibang gamot sa kanyang katawan. Ang gamot na ito ay may kakayahang burahin ang mga piling alaala, dahilan upang hindi niya maalala ang mga nangyari noong 1 taon na siya ay nawala. Ang mas nakababahala pa, madali siyang nawawalan ng kontrol sa emosyon. Sa isinagawang polygraph test, tuluyan siyang nagwala at muntik nang saktan ang sarili kung hindi siya napigilan sa oras. Ang pumigil sa kanya ay si Pilho, ang kanyang nakatataas at tagapagtaguyod na nagrekomenda sa kanya upang makapasok sa agency. Ngunit nang makita ni Deputy Director General Du ang di-stable na kalagayan ni Ji-hyuk, iniutos niyang ipahinga muna ito bago muling bumalik sa serbisyo. Pagbalik ni Ji-hyuk, napansin niyang may mga taong sumusunod sa kanya. Sa kanyang pag-uwi, habang tinitingnan ang mga peklat sa katawan, sinubukan niyang alalahanin ang nakaraan ngunit bigo siya. Sa pagsusuri ng mga data ng kanyang mga kasamahan, nalaman niyang binaril sila ng malapitan, walang senyales ng paglaban. Ibig sabihin, biglaan ang pag-atake at tiyak na sanay sa labanan ang gumawa. Kahit wala siyang maalala, determinado si Ji-hyuk na alamin ang katotohanan sa anumang halaga. Nagsanay siya ng matindi upang mapabuti ang kanyang katawan at kakayahan. Nang makabawi siya ng lakas, nagpasya siyang bumalik sa lugar ng insidente upang mag-imbestiga. Bago siya makalabas ng bansa, nalinlang niya ang kasamahang nakabantay sa kanya. Ngunit hinarang siya ng customs nang ayaw niyang ibunyag ang kanyang layunin. Inatake niya ang mga opisyal at sa isang iglap, na-neutralize niya ang dalawa. Subalit, may nakasaksi at nakarecord ng pangyayari. Habang tatakas na siya, nadatnan niyang naghihintay na si Pilho. Pinayuhan siya nitong huwag magpadalos-dalos. Nangako si Pilho na tutulungan siyang ibalik ang kanyang mga alaala at sabay nilang alamin ang katotohanan sa nangyaring insidente 1 taon na ang nakalipas. Sinabi rin ni Pilho na baka hindi sa labas niya mahahanap ang katotohanan, baka nasa mismong paligid niya lang ito. Pansamantalang nagtitiwala si Ji-hyuk kay Pilho. Habang pinagninilayan niya ang sinabi nito, napansin niya ang isang kumikislap na liwanag sa tapat niya. Sa pamamagitan ng kanyang profesional na instinct, napagtanto niyang iyon ay isang code. Matapos makakuha ng pahiwatig, nagtungo si Ji-hyuk sa isang shopping mall at natagpuan ang isang USB sa loob ng locker ng isang empleyado. Ngunit nang buksan niya ito upang tingnan ang laman, labis siyang nabigla sa kanyang nakita. Ang taong nasa video ay siya mismo. Sa video, sinabi ni Ji-hyuk na may espiya sa loob ng organisasyon. Upang matukoy ang traidor na yon, pinili ni Ji-hyuk na burahin ang mga alaala niya mula 1 taon na ang nakalipas. Hindi niya inasahan na siya mismo ang nagbura ng kanyang mga alaala.
Hindi niya maunawaan kung bakit kinailangan niyang gawin yon, ngunit mula sa sandaling iyon, naging labis siyang maingat at nagsimulang magduda sa lahat ng tao sa paligid niya. Kailangan niyang hanapin ang espiya sa loob ng organisasyon. Tanging sa ganitong paraan niya malalaman ang katotohanan. Dahil dito, humingi siya ng tulong sa kanyang kasamahan sa Records Department upang imbestigahan ang Brown Bear Plan mula 1 taon na ang nakalipas, ang simula ng tinaguriang Bloody Friday. Ang dahilan ng pagkamatay ni Director Kim noong taong iyon ay dahil iniimbestigahan niya ang nakatagong puwersa sa likod ng Wayang Gang. Lahat ng mga agent na ipinadala sa labas ng bansa ay pinaslang matapos mailabas ang listahan ng mga agent. Ang grupo ni Ji-Hyuk ay inatake ng kalaban dahil sa kanilang investigasyon tungkol sa kasong iyon. Hanggang doon na lamang ang alaala ni Ji-Hyuk. Ngunit hindi niya alam na ang Wayang Gang na matagal na niyang hinahanap ay palihim nang nakapasok sa Korea. May dala pa silang bagong uri ng droga. Plano nilang samantalahin ang pagkakataon upang makontrol ang Korean market. Subalit dahil sa kasakiman ng mga lokal na sindikato, mabilis na kumalat ang produktong droga ng Wayang Gang. Dahil dito, isang Korean idol ang nakaranas ng matinding halusinasyon matapos gumamit ng droga, at kalaunan ay nasagasaan at namatay sa lugar. Dahil sa popularidad ng biktima, nagsagawa ng masusing investigasyon ang lokal na pulisya. Sa bandang huli, natuntun nila kung sino ang nasa likod ng lokal na leader ng sindikato. Ang Wayang Gang pala ang nagsilbing tagapagtustos upang hindi mabunyag ang kanilang tunay na pinagmulan. Inaresto ng Wayang Gang ang mga pinuno ng iba pang grupo at ipinakita ang kanilang kapangyarihan. Ngunit dahil sa mararahas nilang pamamaraan, nagalit ang ibang lokal na sindikato at pati na rin ang Intelligence Department. Dahil sila ay dayuhang grupo, walang magawa ang agency kundi obserbahan muna sila. Ngunit ang Wayang Gang ay hindi lang arogante, kundi sangkot din sa madugong insidente noong 1 taon, ang tinaguriang 6th Incident. Dahil dito, itinuon ng Intelligence Department ang pansin kay Yong Tai, ang pangalawang leader ng Wayang Gang. Mataas ang pag-iingat ni Yong Tai. Nang maramdaman niyang may panganib, agad siyang tumakas at sumakay sa nakahandang sasakyan. Subalit dahil sa mabilis na paghabol ng mga pulis, siya ay napaligiran din. Kahit na napaligiran siya ng pulis, hindi siya nagpakita ng takot. Tila alam na niya ang mangyayari, kaya bumaba siya ng sasakyan nang walang pagtutol. Maging ang mga pulis ay nagtaka kung bakit napakadali ng kanilang paghuli sa isang kilalang kriminal na gaya niya. Hindi nagtagal, tumawag sa Police Reporting Center ang isang hindi nakikilalang grupo at nagbanta, kung hindi nila pakakawalan si Yong Tai, papatayin nila ang isang pulis kada araw bilang babala. Ang unang biktima ay isang pulis na nagpapatrol sa kalapit na lugar. Mabilis na kumalat ang tensyon. Hindi na ito simpleng banta laban sa pulisya, kundi isang tuwirang hamon sa buong Korean National Security System. Dahil dito, lubhang tinutukan ng intelligence agency ang kaso. Dahil sa pagiging espesyal ng Wayang Gang case, inatasan ni Deputy Director General Do Si Ji-Hyuk na may personal na karanasan sa pagsubaybay sa grupo na pamunuan ang kaso. Ayon kay Ji-Hyuk, ang hayagang hamon ng Wayang Gang ay hindi lamang laban sa national security system, kundi dahil posibleng may hawak na mahalagang sikreto si Yong Tai. Kaya nagpasya siyang gamitin ang sarili niyang paraan upang mapilitang magsalita si Yong Tai. Pagpasok ni Ji-Hyuk sa silid ng interogasyon, hindi siya nagsalita, agad niyang sinuntok si Yong Tai. Hinubaran niya ito at pinag-aralan ang mga tattoo sa katawan upang alamin ang kanyang nakaraan. Ginamit ni Ji-Hyuk ang mga psikolohikal na taktika upang basagin ang depensa ni Yong Tai. Nang banggitin ni Ji-Hyuk ang mga nakaraang pangyayaring pilit nililimot ni Yong Tai, bigla itong nagwala at sinubukang saktan siya. Ngunit lalo lamang itong pinagsasapak ni Ji-Hyuk ng mas marahas pa. Pagkatapos ng bugbog, tila natutunan na ni Yong Tai kung paano magsalita. Sinadya pa niyang banggitin ang kwento ng ina ng lobo na gumanti para sa kanyang anak. Una, hindi pinansin ni Ji-Hyuk ang kwento. Ngunit nang sabihin ni Yong Tai na ang mga special agent ay walang panama sa kanila, na hindi sila magkasing level, biglang nag-init ang dugo ni Ji-Hyuk. Naisa na niyang turuan ng leksyon ang aroganteng si Yong Tai, ngunit sa sandaling iyon ay may dumating na balita. Nang lapitan niya ang mesa na napapalibutan ng mga tao, nakita niya ang isang kamay sa loob ng kahon. Ang kamay na iyon ay pinutol ng Wayang Gang mula sa pangalawang pulis na kanilang pinaslang. Nakaukit sa kamay ang dalawang salitang, tanga. Nang makita ni Ji-Hyuk ang dugong-dugong mga salitang iyon, bigla niyang naalala na ang parehong mga salita ay nakaukit din sa dibdib ng kanyang pinatay na kasamahan. Patunay ito na ang Wayang Gang ay may kaugnayan sa pagtagas ng listahan ng mga special agent. Dahil dito, agad bumalik si Ji-Hyuk sa silid ng interogasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, naging katahimikan ang bumalot sa kanya. Tapos ay tinakpan ni Ji-Hyuk ng puting tela ang mga mata, ilong, at bibig ni Yong Tai, handa na siyang patayin ito sa sobrang galit. Mabuti na lamang at napigilan siya ng kanyang mga kasamahan sa oras. Hindi inaasahan, matapos makaligtas sa tiyak na kamatayan, mayabang na sinabi ni Yong Tai kay Ji-Hyuk na hindi pa raw nila nauunawaan kung bakit siya naroon. Dumating daw siya roon dahil kay Ji-Hyuk mismo. Lubos itong ikinagulat ni Ji-Hyuk. Malinaw namang hindi sila magkakilala, kaya't labis ang pagtataka ni Ji-Hyuk kung paano nalaman ni Yong Tai ang kanyang pangalan. Maging si Chief Ha ay nakaramdam din ng matinding pagkagulat. Ngunit dahil dito, mas lalo pang napatunayan ni Ji-Hyuk na ang Wayang Gang ang susi sa paghahanap niya ng katotohanan. Nang wala siyang makuhang impormasyon kay Yong Tai, nagpasya si Ji-Hyuk na hanapin ang trooper na inakala niyang inosente. Bagamat napilitan lamang itong magmaneho, tiyak na may alam ito kahit kaunti tungkol sa iba pang kasapi ng Wayang Gang. Kaya iniabot ni Ji-Hyuk ang kanyang numero at sinabi, kung may nalaman ka, tawagan mo ako anumang oras.
Habang pauwi na si Ji-hyuk upang ayusin ang mga natuklasan niyang pahiwatig, nalaman niyang may grupo ng mga tao ang biglang sumuko sa himpilan ng pulisya. Wala naman siyang nakitang kakaiba rito. Ngunit habang nasa biyahe, nakatanggap siya ng misteryosong tawag sa telepono at doon niya biglang naunawaan kung ano ang totoong nangyayari. Sa istasyon ng pulisya, isang grupo ng mga tao ang palihim na kumikilos sa paligid. Una nilang winasak ang communication system ng istasyon, tapos ay diretso silang pumasok sakay ng mga sasakyan. Pagbaba nila, armado ang lahat at agad na sinalakay ang istasyon. Ang mga pulis sa loob, hindi pa man nakakareact, ay agad na sinalubong ng karahasan mula sa magkabilang panig. Dahil sa sabayang kilos ng mga nasa loob at labas, mabilis na natalo ang mga pulis. Hinila ng pinuno ng grupo ang isang pulis at ginamit ito bilang panakot upang buksan ang kulungan. Ngunit sa sobrang takot ng ilan, nakalimutan nilang hindi kailanman tumutupad ng pangako ang mga ganitong kriminal. Ang grupong iyon ay mga tauhan ng Wayanggang na dumating upang iligtas ang kanilang pangalawang leader na si Yongtai. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay may mas mahalagang tao pa pala sa loob ng selda, ang lalaking nagkunwaring inosenteng driver. Siya pala ang tunay na pinuno ng Wayanggang, si Musul. Paglabas ni Musul, ang una niyang ginawa ay harapin si Yongtai. Dahil naglabas ito ng impormasyong hindi dapat nasabi. Sa parehong sandali, nakatanggap ng tawag si Ji-hyuk mula sa kanyang kasamang si Ji, at doon niya napagtanto na siya mismo ang tunay na target ng mga ito. Habang pinag-iisipan niya ang kwento ng paghihiganti na binanggit ni Yongtai, naalala ni Ji-hyuk na habang iniinteroga niya noon ang driver, may nakita siyang pamilyar na tattoo. Ang tattoo na iyon ay kaparehong-kapareho ng nasa braso ng drug lord na si Wang Do, ang lalaking napatay niya sa isang misyon isang taon na ang nakalipas. Doon niya napagtanto na ang driver pala ay si Musul, ang tunay na boss na nagtatago. Matagal na pala siyang sinusubaybayan ni Musul upang maghiganti sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya nang bumalik si Ji-hyuk sa istasyon ng pulisya, nakita niyang paalis na sakay ng kotse si Musul. Agad niyang binilisan ang sasakyan upang habulin ito. Ngunit hindi ayon sa inaasahan ang kinalabasan. Kaya bumalik siya sa istasyon upang suriin ang mga video ng CCTV. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang nangyari. Ngunit nang mapanood niya ang footage, nanlaki ang kanyang mga mata dahil nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Ang taong iyon ay si Cho-yeon, ang nagbigay sa kanila ng impormasyon isang taon na ang nakalipas. Habang binabalikan ni Ji-hyuk ang mga alaala, unti-unti niyang naalala na bago maganap ang insidente sa kanyang team, nagpunta si Cho-yeon upang makipagkita sa kanya. Ngunit pagkatapos noon, wala na siyang maalala. Kaya kung gusto ni Ji-hyuk malaman ang buong katotohanan ng nangyari noong isang taon, kailangan niyang hanapin si Cho-yeon. Nagkunwari siyang hindi niya alam ang lahat at humingi ng pahintulot kay Deputy Director General Do upang magbakasyon. Hindi pa nga nakakabawi si Deputy Director General Do mula sa kabuluhang dulot ng Wayanggang, ngunit tila nahulaan na niya ang layunin ni Ji-hyuk. Sa halip na pigilan, pinayagan pa niya ito at sinabing magpahinga muna, bagamat ang totoo ay gusto niyang hayaan si Ji-hyuk na mag-imbestiga ng palihim. Kung may mangyari man sa kanya, hindi pa nanagutan ng punong tanggapan. Ngunit kung magtagumpay siya, malaking pakinabang iyon para sa lahat. Ngayon, ginawa ni Ji-hyuk ang lahat ng paraan upang makahanap ng paraan kay Cho-yeon. Naalala niya na minsan niyang tinulungan ang tiyahin ni Cho-yeon upang makatakas mula sa North Korea patungong Seoul. Dahil dito, alam niyang kapag bumalik si Cho-yeon, tiyak na makikipag-ugnayan ito sa kanyang tiyahin. Kaya hiniling ni Ji-hyuk sa kanyang kasamang si Ji na tulungan siyang makakuha ng impormasyon mula sa tiyahin ni Cho-yeon. Mula pa noong huling insidente, naramdaman ni Ji-hyuk na maaasahan niya si Ji at hindi na siya nabigo. Matagumpay na nakuha ni Ji ang mga pahiwatig tungkol kay Cho-yeon mula sa tiyahin nito. Agad silang kumilos at nag-abang sa taguan ni Cho-yeon. Dahil dito, muling nagkaharap sina Ji-hyuk at Cho-yeon. Agad siyang inaresto ni Ji sa tulong ni Ji at matagumpay nilang nadakip ang informant. Si Cho-yeon ay dati ng impormante ni Section Chief Kim. Mula nang mapatay si Chief Kim, si Ji-hyuk na ang lumapit kay Cho-yeon at ginawa itong sarili niyang tauhan. Ngunit dahil wala siyang maalala sa mga pangyayari noong isang taon, hindi niya rin natatandaan ang ugnayan nila. Kaya sinabi ni Cho-yeon, ako ang unang lumapit sa iyo. Naaalala man yun ni Ji-hyuk, halatang naguguluhan pa rin siya. Kaya nagsimula si Cho-yeon na ikwento ang lahat ng nangyari noong isang taon. Ayon kay Cho-yeon, sa huling pagkikita nila, nagpunta siya upang ibalita kay Ji-hyuk na may espiya talaga sa loob ng kanilang organisasyon. Matagal na niyang pinaghihinalaan na ang pagkamatay ni Section Chief Kim ay dahil sa isang taong nagtatrabaho sa loob mismo ng agency. Higit pa rito, bigla ring nakatanggap ng impormasyon ang Wayanggang tungkol sa kinaroroonan ng grupo ni Ji-hyuk. Kaya't lalong nakatiyak si Cho-yeon na may tao sa koponan ni Ji-hyuk na nagbunyag ng impormasyon sa labas. Matapos niyang ipadala ang huling piraso ng impormasyong iyon, mahigpit niyang sinabi kay Ji-hyuk na huwag itong ipagsabi kanino man. Pagkatapos noon, nawala ang ugnayan ng dalawa. Pagkarinig nito, labis na nabigla si Ji-hyuk. Bigla niyang naintindihan kung bakit niya sinadyang burahin ang kanyang alaala sa loob ng isang taon. Ang dahilan ay dahil ang lahat ng nangyayari ngayon ay lumampas na sa dati niyang pagkaunawa sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa daan, isinama ni Ji-hyuk si Cho-yeon pabalik. Ibinahagi rin ni Cho-yeon kay Ji-hyuk na ginagamit ni Musul ng Wayanggang ang pinakamabilis na paraan para magpuslit ng droga sa buong Korea. Ang mas nakakatakot pa, mayroon siyang malaking kargamento sa likod nito. Ang dami ng kargamentong iyon ay sapat upang wasakin ang isang buong bansa. Kahit sinabi ni Cho-yeon yon, nagtataka pa rin si Ji-hyuk dahil malinaw niyang binigyan noon si Cho-yeon ng emergency number ng intelligence agency. Pero matapos siyang maaksidente, bakit hindi ito nakipag-ugnayan sa organisasyon para mailikas?
Nang tanungin niya ito, nagbulol-bulol lang si Choyon at hindi tuwirang sinagot ang tanong. Pagkatapos, habang hindi nakabantay si Ji-hyuk, biglang tumalon si Choyon palabas ng kotse at tumakas. Ngunit iniwan niya kay Ji-hyuk ang isang malaking sobre. Sa loob nito ay may bill of lading ng Wayanggang para sa pagpapadala ng droga sa iba't ibang lugar. Nakuha ni Ji-hyuk ang bakas at agad niyang inutusan si Ji-yi na imbestigahan ang numerong nasa sobre. Pagkatapos, ibinigay niya ang bunton ng mga shipping code sa kanyang nakatataas na si Pilho. Dapat sana ay makapagpabuti iyon sa performance ng departamento, ngunit ang mas mahalagang layunin niya ay magkaroon pa ng kaunting oras. Tiniyak ni Ji-hyuk sa sarili na mahuhuli niya si Musul. Pagkatapos, nakipagkita siya sa isang misteryosong babae, isang Chinese agent na nag-operasyon ng palihim sa Korea. Matagal na silang magkaibigan. Pinuntahan siya ni Ji-hyuk upang alamin ang impormasyon tungkol kay Musul na hinahanap ng pulisya sa China. Lumabas na tuluyang winasak ng mga pulis na Chino ang kapangyarihan ni Musul sa hangganan ng China at North Korea. Dahil dito, dinala ni Musul ang kanyang mga tauhan sa Korea upang magtatag ng matatag na base at palawakin ang kanilang teritoryo. Ngunit ang pinakanakakatakot ay hindi si Musul mismo, kundi ang komandanting nasa likod niya, ang tunay na nagpapagalaw ng lahat. Ang tunay na utak ay si Musa. Si Musa ang siyang kumokontrol sa lahat ng nangyayari sa likod ng mga pangyayari. Nang maunawaan ni Ji-hyuk ang sitwasyon, siya ay napaisip ng malalim. Habang nag-iisip si Ji-hyuk, tumawag si Ji-yi upang ipaalam na natuklasan niyang ang numero ay isang serial number ng container. Kaya't agad silang nagtungo sa daungan ng gabing iyon. Inayos ni Ji-hyuk na si Ji-yi ay magbantay sa isang panig habang siya naman ay naghanap ng container. Sa panig ni Ji-yi, napansin niya ang kakaibang kilos. Kaya't agad niyang sinabihan si Ji-hyuk na umalis. Ngunit tumanggi si Ji-hyuk. Sa halip, mas lalo pa siyang pumasok upang hanapin ang container dahil gusto niyang makita kung totoong mayroong drogang kayang magwasak ng buong bansa. Sa bandang huli, nang silipin ni Ji-hyuk ang loob, nakita lamang niya ang isang payat na matandang lalaki na nakagapos at may mga kakaibang tattoo sa buong katawan. Habang nagtataka siya sa nangyayari, may narinig siyang tinig. Nang lumapit siya sa pinto ng container, handang bunutin ang kanyang baril, narinig niya ang pamilyar na boses. Lumabas siya at nakita niyang hawak ng Wayanggang si Choyon bilang bihag. Nang makita niyang nasa panganib ang mahalagang saksi, wala siyang nagawa kundi ang makipagkasundo. Ngunit hindi niya alam na iyon ay bahagi ng plano ni Musul. Matagal nang hinihintay ni Musul ang pagkakataong makapaghiganti sa pagkamatay ng kanyang anak, ngunit hindi niya gustong mamatay agad si Ji-hyuk. Gusto niyang pahirapan ito hanggang mamatay. Nang makita ni Musul na inatake ng kanyang tauhan ang kanyang biktima nang walang pahintulot, labis siyang nagalit. Kinuha niya ang isang kandelyero at pinalo ito sa ulo ng tauhan. Gusto niyang ipakita na si Ji-hyuk ay kanya at siya lamang ang may karapatang pahirapan ito. Pagkatapos niyang bugbugin ang hangal na tauhan, ginamit niya ang paborito niyang paraan ng pagpapahirap, electroshock therapy. Ipinuwesto niya ang dulo ng kawad sa bibig ni Ji-hyuk at tinakpan ito ng electrical tape. Pagkatapos, binuksan ni Musul ang switch. Dahil sa matinding kuryente, nangingisay ng todo si Ji-hyuk hanggang sa mawalan ng malay. Ngunit hindi lang ito ginawa ni Musul para pahirapan siya, kundi upang tanggalin din ang tracking device sa katawan ni Ji-hyuk at pagtawanan ang kanyang mga pakana. Ipinagyabang ni Musul na wala nang makapagliligtas kay Ji-hyuk. Ngunit sa halip na matakot, umiti si Ji-hyuk, parang siya pa ang nagtagumpay. Ang ngiting iyon ay nakapagpalito kay Musul. Tumawa si Ji-hyuk at sinabi na iyon ay isa lamang patibong, ang pagtatago sa container. Wala naman talagang kakayahan si Musul, pero ipinagyayabang niyang kaya niyang wasakin ang buong Korea. Ngunit sa halip na magalit, umiti lamang si Musul. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na buksan ang pinto sa tabi upang ipakita kay Ji-hyuk ang tagong pabrika ng droga sa loob mismo ng kanyang hotel. Ang matandang lalaki pala sa container ay isang master sa paggawa ng droga, ang lihim na sandata ni Musul. Ang mga tattoo sa katawan ng matanda ay naglalaman ng pinakabagong teknik sa paggawa ng droga. Hindi lamang nito napapaikli ng malaki ang oras ng paggawa, kundi walang amoy at walang anumang usok o bakas. Ang buong proseso ay maayos at walang kahit kaunting pagkakamali. Bukod pa rito, alam na ni Musul na si Choyon ang nagbigay ng impormasyon kay Ji-hyuk. Kaya't sinadya niyang ipakita si Choyon noon, at tapos ay ginamit ito upang ibigay kay Ji-hyuk ang bill of lading. Lahat ng iyon ay mga address ng mga nagbebenta ng droga sa Korea. Ang layunin nila ay gamitin ang intelligence agency upang linisin ang lahat ng mga kalaban at kapwa negosyante ng droga sa bansa. Kapag wala ng kakumpetensya at pinagkukunan ng supply, madali nilang makokontrol ang buong merkado ng droga sa Korea. Habang nakikita ni Ji-hyuk ang mayabang na anyo ni Musul, hindi man lang siya kinabahan dahil bago pa siya maaresto, natapos na niyang ayusin ang plano kasama si Ji-yi. Ikinabit niya sa sarili ang peking GPS device at nilunok naman niya ang totoong GPS na nakapaloob sa kapsula. Kapag nalunok na ito, hindi na ito matutuklasan ng kalaban. Dahil dito, patuloy niyang ininis at pinaratangan si Musul, sinasabing hindi ito ang tunay na pinuno. Ang tunay na utak ay si Musa. Dahil sa matinding galit, sinuntok ni Musul si Ji-hyuk. Ngunit hindi pa rin tumigil si Ji-hyuk. Sinabi ni Ji-hyuk na ang taong pumatay sa kanyang buong koponan noong isang taon ay marahil si Musa. Pagkarinig nito, napahalakhak si Musul. Pinulot niya ang kutsilyo sa sahig at buong yabang na sinabi kay Ji-hyuk na siya mismo ang pumugot sa liig ng bawat kasamahan nito. Hindi na napigilan ni Ji-hyuk ang galit at pagkahilo, sumuka siya sa mismong harapan ni Musul. Nakita ito ni Musul at inutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin si Ji-hyuk sa banyo. Kapag natapos na ito, ipagpapatuloy niya ang pagpapahirap. Ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Musul.
Nang makita niya ang pangalang Mosa sa screen, nanginginig ang kanyang mga kamay sa kaba. Habang sinasagot niya ang tawag, nailuwanan ni Ji-Yook ang tracking device. Agad namang natanggap ni Ji-Yi ang signal. Kaagad niyang ipinaalam ito sa Special Forces ng Bureau. Sa kabilang panig, nang malaman ni Ji-Yook na may nakuha silang mahalagang impormasyon, hindi na siya nagkunwaring bihag. Matapos niyang mapatumba ang 2 tao sa banyo, kalmadong lumabas si Ji-Yook. Sinubukan ng mga gangster na gamitin ang kanilang mga armas laban sa agent, ngunit walang silbi iyon. Ang mga agent tulad ni Ji-Yook ay sinanay na parang mga makinaryang mamamatay. Kaya ipinakita ni Ji-Yook sa kanila ang kanyang tunay na kakayahan. Matapos niyang mapatumba ang huling gangster, dali-dali siyang lumabas upang hanapin si Musul, ngunit nakita lamang niya si Choyon na nakaupo sa sulok. Si Musul naman ay nasa elevator na takot at handa ng tumakas. Ang itsura niya ay parang batang nakagawa ng kasalanan at napagalitan ng magulang. Samantala, lumapit si Ji-Yook kay Choyon na hirap ng huminga. Bago tuluyang pumanaw, nasagot ni Choyon ang tanong ni Ji-Yook. Ipinagtapat niya na tinawagan niya noon ang emergency number, ngunit ang taong ipinadala ng kabilang panig ay gustong patayin siya. Dahil dito, napilitan siyang bumalik sa Wayanggang at magpatuloy bilang espiya. Hindi lang niya inaasahan na gagamitin siya ni Musul. Biglang may umatake kay Ji-Yook mula sa likod. Sa kabutihang palad, dumating si Ji-Yi sa tamang oras at binaril ang umatake na iligtas si Ji-Yook. Ngunit nang makita niyang patay na si Choyon, galit na galit niyang kinuha ang baril ni Ji-Yi at sunod-sunod na binaril ang tagagawa ng droga habang isinisigaw kung saan naroon si Musul. Ngunit tahimik lamang ang kalaban at tumingin lang ito sa matandang tagagawa ng droga. Matapos ang lahat, bumalik si Ji-Yook sa intelligence agency upang mag-ulat. Ngunit hindi niya binanggit ang nangyari sa hotel. Ang nakapagtataka pa, nang makita siyang sugatan, hindi man lang siya tinanong ni Deputy Director General Do kung ano ang nangyari. Sa halip, inutusan siyang bumalik sa trabaho na parang walang nangyari. Pagkaalis ni Ji-Yook, agad binuksan ni Deputy Director General Do ang kanyang computer. Sa loob nito, mayroong recording ng labanan ni Ji-Yook sa hotel. Ngunit matapos niyang panoorin ang video, agad niya itong binura ng walang alinlangan. Matapos ang insidenteng ito, lalo pang pinagkatiwalaan ni Ji-Yook si Ji-Yi. Nais niyang malaman kung bakit ang isang taong dati ay sa opisina lamang nagtatrabaho ay biglang gustong pumunta sa front lines. Sagot ni Ji-Yi, gusto niyang magkaroon ng kapangyarihan upang maprotektahan ang taong gusto niyang protektahan. Lalong nagustuhan ni Ji-Yook ang sagot na yon. Ngunit hindi niya alam na matagal nang napansin ni Ji-Yi si Ji-Yook. Itinuturing niya itong susi upang matuklasan ang katotohanan. Samantala, ang pangunahing layunin ni Ji-Yook ngayon ay malaman kung sino sa agency ang tumanggap ng distress call ni Choyon noon. Kaya't hiniling niya sa kasamahang nagtatrabaho sa archive department na lihim na pumasok sa computer room upang imbestigahan ang mga record. Ngunit sa mismong sandaling iyon, inatake ng mga hacker ang buong database ng agency. Ang record ng tawag mula 1 taon na ang nakalipas, na siya sanang kailangan ni Ji-Yook, ay ninakaw din. Bagamat pambansang intelligence agency ito, inatake ito mula sa labas ng mga hacker na nagnakaw ng mga kumpidensyal na dokumento. Sa unang tingin, parang imposibleng mangyari. Ngunit ang mas ikinatakot ng 2 Deputy Director General ay isa sa mga dokumentong ninakaw ay naglalaman ng lihim ng 2 departamento na hindi dapat malaman ng iba. Kapag nalaman ng isa ang sikreto ng kabila, tuluyan itong makokontrol ang kabilang panig. Kaya't agad nilang inutusan ang kanilang mga tauhan na magsagawa ng investigasyon. Sa pagsisiyasat, natuklasan nilang ginamit ng kalaban ang computer ng isang empleyado sa loob ng departamento, dahilan kung bakit nagawa nilang umatake. Di nagtagal, nalaman nila kung sino ang gumamit ng computer. Iyon ay ang computer ng dating hepe ng technical department na si Choi, na namatay 1 taon na ang nakalipas. Ang utak sa likod ng lahat ng ito ay ang anak niyang si Sang-kyun, isang henyo sa paghahack. Upang lubos na maimbestigahan ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama, binalak ni Sang-kyun na ibunyag sa mga reporter ang mga dokumentong ninakaw niya. Ngunit hindi nakaligtas sa mata ng intelligence agency ang lahat ng kilos niyang ito. Napagtanto ni Sang-kyun na may mali, kaya agad siyang umatras. Ngunit sa huli, hindi pa rin siya nakatakas sa pagkalibot ng mga special agent. Sa sandaling yon, biglang lumitaw si Ji-Yook. Ang dahilan kung bakit natunto ni Ji-Yook si Sang-kyun ay dahil kay Ji-Yi, dahil dati siyang tauhan ni Section Chief Choi. Matapos mamatay si Section Chief Choi sa misteryosong paraan, patuloy na nakipag-ugnayan si Ji-Yi kay Sang-kyun. Nang malaman nilang si Sang-kyun ang nasa likod ng lahat, nagsanib puwersa silang dalawa upang siya ay hanapin. Ngunit habang dinadala ni Ji-Yook si Sang-kyun, bigla siyang nagtanong kung siya nga ba si Ji-Yook. Nagulat si Ji-Yook na alam ni Sang-kyun ang kanyang pangalan. Tinanong ni Sang-kyun kung hindi niya naalala ang mga pangakong binitiwan niya noon, ang mga salitang sinabi mismo ni Ji-Yook 1 taon na ang nakalipas sa hangganan ng North Korea. Pagkarinig nito, labis na nalito si Ji-Yook. Sunod-sunod na bumalik ang mga alaala sa kanyang isipan hanggang sa sumakit ang kanyang ulo. Sinamantala ni Sang-kyun ang pagkakataon upang tumakas. Sa sandaling iyon, may babaeng lumapit kay Ji-Yook. Galit na galit itong sumigaw sa kanya, hindi pa ba sapat ang pagkasira ng lahat? Ilan pa ba ang kailangang masaktan bago ka tumigil? Hindi nagalit si Ji-Yook dahil nakilala niya ang babae, si Suyon, ang fiancé ng kanyang dating kasamahan sa misyon. 1 taon na ang nakalipas, nang dalhin ni Ji-Yook ang kanyang kuponan sa isang operasyon, siya lamang ang nakaligtas. Dahil sa trahedyang iyon, sinadya ni Suyon na magpa-transfer sa intelligence agency upang makatakas sa sakit ng nakaraan. Nakipagkita rin siya ng pribado kay Ji-Yook at hiniling na tulungan siya nitong hanapin ang katotohanan.
Ngunit pinili siya ni Deputy Director General Lee at itinalagang Section Chief, at siya rin ang namuno sa kaso ng hacker sa Domestic Bureau sa pagkakataong ito. Ang dahilan kung bakit ipinasa ni Deputy Director General Lee ang tungkuling iyon kay Suyon ay dahil isa siya sa mga taong maaaring isakripisyo anumang oras. Kaya naman, naunawaan ni Ji-Yook ang kalagayan at nakaramdam siya ng simpatya kay Suyon. Kalaunan, ipinatawag siya ni Pilho. Ipinaliwanag ni Pilho sa kanya ang bigat ng kasong ito, direktang konektado ito sa tunggalian ng dalawang departamento. Ngunit ayaw ni Pilho na makialam si Ji-Yook, gusto niyang manatiling neutral ito dahil nararamdaman niyang maraming itinatago si Deputy Director General Do. Sa kaso noong isang taon, maraming dokumento ang sadyang isinara ni Deputy Director General Do. Maging siya, bilang direktor, ay walang karapatang makita ang mga yon. Kaya binalaan niya si Ji-Yook na mag-ingat sa lahat ng tao. Kasabay nito, sinabi rin ni Pilho kay Ji-Yook ang isang bagay na matagal na niyang kinikimkim. Sa kabilang banda, nakatanggap ng mensahe si Ji-Yi mula kay Sang-kyun, gusto raw nitong makipagkita kay Ji-Yook. Ngunit dahil sa pagkabigo ng nakaraang operasyon, hindi na pinayagan ng Overseas Department na makialam sa kasong ito. Gayunpaman, sina Ji-Yook at Ji-Yi lamang ang may kakayahang maipain si Sang-kyun. Kaya't napilitan silang makipagtulungan sa Domestic Department upang siya ay mahuli. Ngunit hindi ganoon kadaling dayain ang tinaguriang genius. Upang makipagkita kay Ji-Yook, sinadya ni Sang-kyun na manipulahin ang lahat ng screen at CCTV sa istasyon ng tren. Dahil dito, mabilis na natunto ni Ji-Yook ang bakas ni Sang-kyun. Pagkatapos ng maikling tagpo, napagtanto ni Sang-kyun na nawala ang alaala ni Ji-Yook sa mga pangyayari noong isang taon. Mula rin kay Sang-kyun, nalaman ni Ji-Yook na ang taong nakipag-ugnayan sa kanya noon ay si Department Head Choi mismo. Nakiusap si Ji-Yook kay Chief Choi na tulungan siyang alamin kung sino ang tumanggap ng distress call ni Choi Yun noong panahong iyon. Ngunit walang naging resulta ang investigasyon. Tila may itinatago rin si Sang-kyun. Habang nagbabanggaan ang kanilang mga pananaw, biglang ginamit ni Suyon ang kontrol sa mga CCTV sa subway at sinabi kay Sang-kyun na si Ji-Yook ang siyang sumira sa binti ng kanyang ama. Dahil dito, hinimok ni Suyon si Sang-kyun na sumuko at magtiwala sa agency. Matapos mag-alinlangan, bigla siyang tumakbo palabas ng tren, tila sinasadya niyang mahuli. At tama nga, di nagtagal, dinala siya ng intelligence agency para imbestigahan. Ngunit habang ang technical department ay nagde-decode ng kanyang computer, bigla itong inatake ng malware. Lumabas na plano pala talaga ito ni Sang-kyun. Sinasadya niyang magpahuli at ginamit ang malware sa kanyang computer upang salakayin ang intelligence agency system. Kapag hindi ito na-decrypt sa loob ng 30 minuto, otomatikong mabubura ang lahat ng data ng agency. Ginamit ni Sang-kyun ang pagkakataong ito upang hilingin na makausap ng direkta si Ji-Yook dahil walang sinuman ang kayang mag-decrypt ng kanyang malware sa maikling oras. Wala silang nagawa kundi payagan si Ji-Yook na makipag-usap sa kanya. Sa pag-uusap nila, nalaman ni Sang-kyun ang totoo tungkol sa nakaraan ng kanyang ama. Noon, sina Ji-Yook at Chief Choi ay nagsagawa ng misyon sa ibang bansa. Ngunit dahil kinuha ni Chief Ha ang perang nakalaan sa operasyon, kinapos sila sa pondo para bayaran ang informant. Noon ay may batang lokal na voluntaryong tumulong sa kanilang grupo. Ginawa iyon ng bata dahil pareho sila ng kalaban, ngunit nauwi sa trahedya ang lahat. Nadiskubre siya ng mga kalaban at malupit na pinaslang. Bilang isang ama, labis na nasaktan si Chief Choi nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng bata. Dapat ay doon na nagtapos ang misyon, ngunit tumanggi si Chief Choi. Mag-isa siyang pumasok sa base ng kalaban. Nang dumating si Ji-Yook, nadatnan niya ang mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Kasabay nito, nasugatan si Chief Choi sa binti. Ang dahilan kung bakit ginawa ni Chief Choi iyon ay dahil ang mga inosenteng mata ng batang lalaki ay eksaktong kapareho ng kay Sang-kyun. Sa narinig niyang ito, naantig si Sang-kyun at napaluha. Hiniling ni Ji-Yook kay Chief Choi na nailipat na noon sa technical department na tulungan siyang alamin kung sino ang tumanggap ng tawag ni Choi Yun. Ngunit hindi nagtagal, bigla na lang namatay si Chief Choi. Dahil dito, hindi naniwala si Ji-Yook na gagawa ng ganoong kamangmangang bagay si Chief Choi. Kasabay nito, sinabi rin ni Ji-Yook kay Sang-kyun na may espiya sa loob ng kanilang organisasyon. Gusto ni Ji-Yook hanapin ang taksil para ipaghiganti ang kanyang mga kasamahan at maibigay kay Chief Choi ang katotohanang karapat-dapat sa kanya. Dahil dito, napagtanto nilang pareho sila ng kalaban. Ang sinseridad ni Ji-Yook ay nakaantig kay Sang-kyun, kaya ibinigay ni Sang-kyun kay Ji-Yook ang decryption code. Pagkatapos ng lahat, kusa namang lumapit si Suyon kay Ji-Yook upang humingi ng tawad. Habang nag-uusap sina Ji-Yook at Sang-kyun, nag-iwan si Suyon ng listening pen. Dahil dito, narinig niya ang buong usapan at napagtanto niyang mali ang pagkakaintindi niya kay Ji-Yook noon. Tila ibang tao pala ang pumatay sa kanyang fiancé. Ngunit sa sandaling iyon, nagtatago si Sang-kyun sa banyo kasama si Ji-Yi at tinawagan si Ji-Yook. Doon nalaman ni Ji-Yook na ang tumanggap ng distress call ni Choi Yun ay si Suyon mismo. Tugma ito sa resulta ng investigasyon. Nang makita ni Ji-Yook ang pinaghihinalaan niyang tao sa harap niya, lalo siyang naguluhan. Inakala ni Suyon na nagkasakit muli si Ji-Yook. Hindi niya inaasahan na bigla siyang sinakal ni Ji-Yook. Matagal nang pinipigil ni Ji-Yook ang kanyang sarili, at tila natagpuan na niya ang tunay na salarin. Pilit niyang kinukumpirma kay Suyon, ngunit wala itong maintindihan. Akala ni Suyon ay lumala lamang ang sakit ni Ji-Yook kaya siya nawalan ng kontrol. Tinawag niya ng malakas ang pangalan ni Ji-Yook, ngunit lalo lamang lumala ang sitwasyon. Doon biglang nagising si Ji-Yook mula sa kanyang bangungot. Agad niyang kinuha ang kanyang baril, binuksan ang magasin, at nakita niyang wala namang kulang na bala. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Mukhang hindi pa siya ganap na nawalan ng kontrol.
Ngunit sinabi ng doktor kay Ji-hyuk na inabuso niya si Suyon kanina. Patunay ito na lumalala ang kanyang kondisyon at hindi na siya akma para sa frontline duty sa intelligence agency. Ngunit hindi pinakinggan ni Ji-hyuk ang payo ng doktor. Nagpatuloy siya sa gusto niyang gawin. Maya-maya, ipinatawag siya ni Pilho sa opisina. Inutusan siya nitong mag-leave agad. Ngunit sa halip na magpasalamat, nagtanong si Ji-hyuk kay Pilho na laging kalmado kung bakit tila napakalakas ng kanyang reaksyon sa insidenteng ito. Hindi direktang sinagot ni Pilho ang tanong. Sa huli, nagtapos ang kanilang pag-uusap sa hindi magandang paraan. Paglabas ni Ji-hyuk, nasalubong niya si Suyon na papunta sana sa kanya. Namumula pa rin ang leg ni Suyon dahil sa strangulation marks. Ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, tinanong niya si Ji-hyuk kung sinaktan ba siya nito dahil may narinig itong tungkol sa kanya o baka may mga alaala mula 1 taon ang nakaraan na bumalik na sa isip nito. Hindi diretsong sinagot ni Ji-hyuk ang tanong ni Suyon. Ang tanging nasa isip niya ay magsimula ng investigasyon tungkol sa kanya. Palihim siyang pumasok sa bahay ni Suyon at nakakita ng mga gamot para sa pagkontrol ng emosyon. Mayroon din siyang natagpo ang kalahating punit na litrato ng bakasyon ni Suyon. Ang nakapagtataka, ang petsa sa likod ng litrato ay bago pa sumali si Suyon sa intelligence agency. Kaya labis na nagtaka si Ji-hyuk kung kaninong mukha ang nasa kabilang kalahati ng litrato. Posible kayang kilala na ni Suyon ang mga kasamahan niya bago pa ito sumali sa agency. Dala ng pagdududang ito, nagtungo siya kay Chief Ha na may hawak ng maraming impormasyon. Nagtiwala si Ji-hyuk kay Department Manager Ha dahil nalaman niya kay Pilho na minsan ay nagbulsa ito ng pondo para gamutin ang kanyang may sakit na anak. Ngunit sa kabila ng lahat, namatay pa rin ang bata. Mula kay Chief Ha, nalaman ni Ji-hyuk na bago pa sumali sa agency, may kasintahan na si Suyon. Kumalat ang impormasyong ito sa buong domestic department. Malaki ang posibilidad na ang kasintahan ay isang miyembro rin ng departamento. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakataon si Suyon na makapasok at mabilis na ma-promote bilang chief. Habang nag-iisip si Ji-hyuk tungkol dito, isang tawag ng tulong mula kay Jae ang nagbago sa kanyang isipin. Si Jae ang nangangasiwa sa pag-edit ng case files. Habang nire-review niya ang ebidensya ng isang kaso ng espiya, nakapansin siya ng isang kakaibang bagay, hindi tugma ang oras ng pagpasok at paglabas ng saksi at ng pinaghihinalaan. Tinangka niyang itanong ito sa kanyang mga kasamahan. Ngunit binaliwala lamang siya ng mga ito. Sinabihan pa siya na sundin na lamang ang utos dahil alam nilang napilitang pumirma ang saksi. Gusto sanang alamin ni Jae ang katotohanan, ngunit natuklasan niyang patay na ang saksi sa kanyang bahay. Base sa mga marka sa katawan ng biktima, malinaw na pinatay ito ng ibang tao. Dahil dito, napagalitan si Jae ng kanyang mga nakatataas dahil sa panggigigil sa ibang usapan. Ngunit laking gulat niya nang ipagtanggol siya ni Suyon. Pagkatapos ng insidente, tinawag ni Suyon si Jae at mahigpit na pinagsabihan na huwag nang mag-imbestiga pa. Sinabi pa nito na kung ipagpapatuloy niya, dapat agad siyang mag-ulat kay Suyon kapag may resulta. Kaya agad nagsimulang mag-imbestiga si Jae. Nadiskubre ni Jae na peke ang mga record ng pagpasok at paglabas ng suspect. Ang taong peke nito ay isang mataas na opisyal ng domestic department, mas mataas pa ang ranggo kaysa kay Ji-hyuk. Pagkatapos ng madugong ika-6 na araw, tanging ang agent na ito na nagngangalang Chun-woo lamang ang nakaligtas. Dahil dito, lumapit si Jae kay Ji-hyuk upang magtanong. Ngunit wala ni katiting na alaala si Ji-hyuk tungkol sa taong ito. Gayunpaman, si Chun-woo, ang mataas na ranggong agent, ay matamang minamanmanan ang bawat kilos ni Ji-hyuk. Samantala, sunod-sunod na tumatanggap si Ji-hyuk ng mga tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pilit siyang kinokontak ng kabilang panig, ngunit hindi niya ito pinansin dahil ngayon ay anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Gusto lang sana niyang magbigay galang sa kanila ng maayos. Ngunit laking gulat niya nang sa likod ng larawan ng kanyang mga magulang ay may natagpuan siyang misteryosong USB. Dinala niya ito pauwi at binuksan upang tingnan ang laman. May larawan sa loob ngunit malabo ito. Kaya humingi siya ng tulong kay Jae upang palinawin ang imahe. Sa wakas, natuklasan ni Ji-hyuk na ang taong nasa larawan ay si Chun-woo, ang tanging nakaligtas na agent. Lalong naging komplikado ang sitwasyon. Bigla ring may mga pahiwatig na tumuturo sa kanila dalawa. Unti-unting napagtanto ni Ji-hyuk na tiyak na may koneksyon si Chun-woo kay Suyon. Samantala, dinala ni Pilho ang mga dokumento ni Ji-hyuk upang ipakita kay Deputy Director General Do. Sinabi ni Pilho na mula nang maaksidente ang mga magulang ni Ji-hyuk, nagkaroon ito ng dissociative amnesia. Kaya iminungkahi niya kay Deputy Director General Do na pansamantalang tanggalin sa pwesto si Ji-hyuk at huwag nang isali sa mga kasong investigasyon. Ngunit tinutulan ito ni Deputy Director General Do at binalaan si Pilho na pigilan ang kanyang labis na ambisyon. Galit na tinanong ni Pilho kung sa palagay ba ni Deputy Director General Do ay mananatili pa rin sa kanilang panig si Ji-hyuk kapag bumalik ang kanyang alaala. Nang marinig ni Deputy Director General Do ang salitang natin, tinanong niya si Pilho kung kasama ba siya roon. Ang tunggalian sa loob ng agency ay tila isang tahimik na digmaan. Patuloy na kumampi si Jae kay Ji-hyuk dahil gusto rin niyang malaman ang katotohanan. Mabilis niyang nalaman na peke rin ang mga immigration records sa kaso ng espiya. At ang tanging may kakayahang gumawa nito ay si Chun-woo. Agad niya itong sinabi kay Ji-hyuk ngunit pinigilan siya ni Suyon. Sa ilalim ng mahigpit na pagtatanong ni Suyon, napilitan si Jae na sabihin ang totoo. Inutusan siya ni Suyon na huwag nang mag-imbestiga pa kung hindi ay mapapahamak siya. Ngunit tinanong siya ni Jae kung ginagawa ba niya ito dahil kay Chun-woo. Hindi inaasahan ni Jae na mabibigla si Suyon sa pagbanggit ng pangalan.
Mariing binalaan siya ni Suyon na huwag makialam sa anumang may kinalaman kay Chunwoo. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Ji. Sa daan pa uwi, nasaksihan niyang nagtatalo sina Pilho at Suyon, kaya tinawagan niya si Ji-hyuk upang ipaalam ito. Sa karagdagang pagsisiyasat, napatunayan ni Ji-hyuk na tama ang kanyang hinala. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng misyon sina Suyon at Chunwoo. Sa ulat, tila ginawa ni Suyon ang lahat upang maitago ang isang bagay para kay Chunwoo. Kaya tinawagan ni Ji-hyuk si Ji at inanyayahan siyang magkita sa dati nilang lugar upang pag-usapan ang lahat. Ngunit habang hinihintay ni Ji-hyuk si Ji, nakatanggap siya ng tawag ng tulong mula rito. Agad siyang tumakbo pababa sa parking lot at nakita ang isang kotse na mabilis na umaalis. Wala na roon si Ji. Nang makita niya ang mga gamit na nagkalat sa sahig, agad niyang sinundan ang kotse. Habang hinahabol niya ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa telepono ni Ji, ngunit isang kakaibang boses ng lalaki ang narinig niya. Kaagad niyang nahulaan na si Chunwoo iyon. Sinabi nito, hindi ba sinabi kong huwag ka nang makialam sa problema ng iba? Hindi natakot si Ji-hyuk sa mga pang-uuyam ni Chunwoo. Pinabilis niya ang takbo ng sasakyan at sa huli ay naabutan ang kotse sa unahan. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nadiskubre niyang hindi si Chunwoo ang nasa loob at wala rin si Ji. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang kanyang telepono. Narinig niyang tumatawa si Chunwoo at sinabihan siyang lumingon. Nang gawin ito ni Ji-hyuk, nakita niyang nakatago si Ji sa trunk ng sasakyang minamaneho niya mismo. Muling binalaan ni Chunwoo si Ji-hyuk na huwag nang imbestigahan pa siya. Kung hindi, malalagay sa panganib ang mga taong nakapaligid sa kanya. Paglingon ni Ji-hyuk, nakita niyang itinapon ni Chunwoo ang telepono ni Ji sa lupa bago ito umalis palayo ng mayabang. Upang malaman ang buong katotohanan, hiniling ni Ji-hyuk na makipagkita ng pribado kay Suyon. Habang nasa biyahe, tinulungan ni Suyon si Ji-hyuk na alalahanin ang nakaraan. Ngunit pagdating nila sa isang kanto, bigla niya itong tinawag pabalik at sinabing bago pa siya nakipagrelasyon sa kasamahan nito, may utang na loob siya sa isang tao sa agency, isang utang na hindi niya kayang tanggihan. Ngayon, labis niya itong pinagsisisihan. Nang mausisa ni Ji-hyuk kung ang tinutukoy ba niyang tao ay si Chunwoo, biglang binaril si Suyon. Agad siyang bumagsak bago pa man makapagsalita pa. Sa gulat, nakiusap si Ji-hyuk sa mga tao sa paligid na tumawag ng ambulansya. Sa parehong sandali, napansin niya ang isang lalaking nakasuot ng sombrero na tahimik na umaalis sa karamihan. Pinilit ni Suyon na gamitin ang natitirang lakas upang sabihin kay Ji-hyuk ang isang lihim. Pagkatapos noon, nawalan siya ng malay. Labis na nabigla si Ji-hyuk sa kanyang narinig. Dinala si Suyon sa emergency room, habang si Ji-hyuk naman ay dinala ng mga pulis para sa investigasyon. Ipinakita ng mga pulis sa kanya ang CCTV footage mula sa pinangyarihan, at ang eksenang nakita ni Ji-hyuk sa video ay labis na nagpagulat sa kanya. Na-record ng surveillance camera si Ji-hyuk na may hawak na baril at binaril si Suyon, dahilan para siya ay magpanik. Posible bang hindi na niya kayang paghiwalayin ang realidad at panaginip? Pagkatapos nito, personal na dumating ang hepe upang imbestigahan ang insidente. Ginawa ni Deputy Director General Du ang lahat upang protektahan si Ji-hyuk. Sinabi niya na malamang ay may taong naninira sa kanya. Ngunit kabaligtaran naman ang pananaw ni Pilho. Ayon kay Pilho, hindi na matatag ang pag-iisip ni Ji-hyuk. Dahil dito, aksidente raw niyang napatay ang kanyang kasamahan. Bukod pa rito, kumpleto ang mga ebidensya laban sa kanya. Kaya't si Pilho mismo ang pumunta sa presinto upang ihatid si Ji-hyuk. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Pilho na madalas sabihin ni Suyon na may utang siya kay Ji-hyuk, kaya't lagi siyang nakakaramdam ng matinding pagkakasala. Ngunit tinanong siya ni Ji-hyuk, bakit wala kang sinabi nang marinig mong ako raw ang bumaril kay Suyon, Pilho? Sa pagbalik nila, malinaw na naalala ni Ji-hyuk na bago mawalan ng malay si Suyon, sinabi nitong huwag siyang magtitiwala kay Pilho. Upang patunayan ang sinabi ni Suyon, bigla siyang lumaban sa daan at napigilan ang mga escort. Sa gitna ng kaguluhan, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan at sinadyang banggain ng harapan ang kotse ni Pilho. Nang makita niyang susugod si Pilho, nagpaputok si Ji-hyuk bilang babala. Kinuwestiyon ni Ji-hyuk si Pilho, hindi ako ang bumaril kay Suyon. Ngunit nanatiling tahimik si Pilho. Dahil dito, nagsalita ng mabigat si Ji-hyuk. Sinabi niya kay Pilho, kung magkita tayong muli at hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan, gamitin mo ang baril na ito at barilin mo ako. Pinanood ni Pilho habang dahan-dahang lumalayo si Ji-hyuk, sa kanya pinulot ang baril sa lupa. Ilang sandali lang, kumalat ang balita sa buong intelligence agency, binaril daw ni Ji-hyuk si Pilho at tumakas. Itinuon ng buong agency ang lahat ng kanilang puwersa upang hulihin si Ji-hyuk. Pinaniwalaan ni Deputy Director General Du na pakana ito ni Pilho, kaya't inutusan niya si Department Manager Han na ipagpatuloy ang pagsisiyasat upang mapawalang sala si Ji-hyuk. Samantala, matapos tumakas, tanging si Ji na lang ang pinagkakatiwalaan ni Ji-hyuk. Ngunit pag-uwi nila sa bahay ni Ji, bigla niyang idiniin ito sa pader at mahigpit na tinanong, bakit daw may impormasyon tungkol sa kanya at sa mga kasamahan niyang namatay sa bahay nito. Hindi na nagkubli pa si Ji. Diretso niyang sinabi ang totoo, ginawa niya yon dahil ang kanyang ama ay isang special agent ng intelligence agency. Ngunit nang ipadala ito sa isang misyon, bigla itong nawala sa loob ng mahigit 10 taon. Upang alamin ang katotohanan sa pagkawala ng ama, sinundan niya si Ji-hyuk na may kaparehong nakaraan sa kanyang ama. Pagkarinig nito, unti-unting lumambot ang loob ni Ji-hyuk. Muling nagtanong si Ji, sigurado akong hindi mo kaya saktan si Suyon, hindi ba? Bahagyang napawi ang bigat sa dibdib ni Ji-hyuk, sa wakas, may isang taong naniwala sa kanya. Ngunit magulo pa rin ang isip niya. Dahil ang mga nangyari sa surveillance video ay taliwas sa mga totoong naranasan niya.
Naalala niyang may kahina-hinalang lalaki sa pinangyarihan ng krimen, kaya't nagpa siya silang maghiwalay ng kilos. Bumalik ang isa sa pinangyarihan, habang ang isa ay nagtungo upang imbestigahan ang mga CCTV. Si Jay ay bumalik sa lugar upang umiwas sa mga kamera at doon niya nakita ang anino ng pinaghihinalaan. Sa kanyang pagsisiyasat sa agency, nalaman niyang ang taong iyon ay isang special agent rin na tumakas mula sa North Korea. Sa kasalukuyan, nagtatago ito sa isang restaurant. Kaya't agad pumunta roon si Ji-hyuk. Matapos ang matinding laban, matagumpay niyang napigilan ang lalaki. Ngunit bago pa man niya ito matanong, nilunok ng lalaki ang lason sa kanyang bibig at agad na namatay. Mabuti na lang at nakakita si Ji-hyuk ng litrato ng isang reporter sa cellphone nito na posibleng susunod na target. Agad nakilala ni Jae ang babae. Siya ang reporter na dating inakusahan bilang espiya. Dahil dito, mas lalong nakumbinsi si Ji-hyuk na may taong mula sa loob ng agency na naglalabas ng impormasyon. At mukhang may kakutsaba rin sa labas. Ngunit nakakulong pa rin noon si reporter Ki-son sa loob ng agency, kaya't napilitan silang magsimula sa kanyang kasamahan. Ngunit wala ring alam ang kasamahan ni Ki-son tungkol sa balitang sinusubukan nitong ilabas. Sa di inaasahan, nalaman nila na dati palang magkasamahan sina Ki-son at Suyon bilang mga reporter. At mas nakakagulat pa, ilang araw bago mangyari ang lahat, nakipagkita si Suyon kay Ki-son ng pribado. Naalala tuloy ni Jae ang sinabi ni Suyon noon na hindi siya mananahimik at hihintayin lang ang kamatayan. Sinabi pa nito kay Jae na hintayin lang ang resulta. Pagbalik ni Jae sa opisina, napansin niyang may karagdagang papel sa ibabaw ng mesa. Nakasaad dito ang isang serye ng mga numero na tumutugma sa isang pansamantalang sinuspinding proyekto. Nang mabasa niya ito ng mabuti, natuklasan niyang ito ay tumutukoy sa isang uri ng AI technology. Kayang baguhin ng technology na ito ang mukha ng taong nasa video at gawing peke ang mga pangyayari. Pinaghinalaan ni Jae na ginamit ang teknik na ito upang siraan si Ji-hyuk. Kaya't agad niyang ipinaalam ang balitang ito sa kanya. Sinundan ni Ji-hyuk ang mga bakas na ibinigay ni Jae at natagpuan ng inventor ng naturang technology. Ikinuwento ng lalaki na kahit sinuspinde na ito ng agency, may isang lalaking apelyidong Kim na nagpatuloy ng proyekto sa tulong ng pondo nito. Dahil dito, umabot sa antas ang technology na halos imposibleng paghiwalayin ang totoo sa peke. At kung gusto raw ni Ji-hyuk malaman ang katotohanan, tanging paraan lang ay hanapin ang orihinal na video at ihambing ang data. Samantala, sa panig naman ni Department Manager Ha, sa pamamagitan ng pagsusuri ng bala at paghahambing sa posisyon kung saan binaril ni Ji-hyuk si Suyon, natuklasan niyang halos imposibleng makalikha ng ganoong trajectory. Dahil dito, malinaw na maaaring inosente si Ji-hyuk. Ngunit sinabi ni Deputy Director General Du na huwag munang magmadali. Itinago muna niya ang ebidensya dahil pinagmamasdan pa rin niya ang bawat kilos ni Ji-hyuk, nais niyang siya mismo ang makadiskubre ng katotohanan. Samantala, biglang ipinatawag si Jae upang makipagkita kay Pilho. Pagkatapos noon, pumunta siya kay Ji-hyuk. Mula kay Pilho, nalaman ni Jae na si Suyon ay inirekomenda niya mismo sa agency. Parang sinasadya raw na ihain sa kanila ang lahat ng mga pahiwatig. Naalala naman ni Ji-hyuk na minsan ay sinabi ni Suyon na may utang siyang loob sa isang tao. At ngayon, matapos marinig mula kay Pilho na may utang daw sa kanya si Suyon, napagtanto ni Ji-hyuk na matagal nang nagbibigay ng pahiwatig si Pilho, hindi lang niya ito napansin noon. Kaya naniwala siyang kakampi pa rin ito sa kanya. Dahil dito, nagpa siya si Ji-hyuk na sumugal. Siya na mismo ang nakipag-ugnayan kay Pilho at humiling ng pribadong pagpupulong kay reporter Ki-son na nakakulong sa agency. Matapos ang pagpupulong, nangako siyang aaminin na niya ang kasalanan. Pumayag si Pilho, ngunit naglagay pa rin ng mga sniper sa paligid. Pagdating ni Ji-hyuk sa napagkasunduang lugar, hindi matukoy ni Pilho ang eksaktong kinaroroonan niya, kahit gamit ang mga surveillance camera o anumang paraan. Hanggang sa biglang inalis ng taong nasa larawan ang kanyang sombrero. Nabigla si Pilho nang makita ito, dahil ayon sa impormasyon, ang suspect ay si Ji-hyuk, ngunit sa kamera, mukha ni Suyon ang lumabas. Nagulat ang mga sniper na nakumpirma na nila ang pagkakakilanlan ni Ji-hyuk at humingi ng utos upang barilin. Ngunit nang makita ni Pilho ang eksena, nag-alinlangan siya at hindi nagbigay ng utos. Ang totoo, lahat ng iyon ay taktika ni Ji-hyuk gamit ang face swapping technique. Layunin niyang lituhin ang kalaban. Pagkatapos nito, tinakas ni Ji-hyuk si reporter Ki-son, maingat na iniiwasan ang lahat ng posisyon ng mga sniper. Ang nagbibigay sa kanya ng lokasyon ay si Jae, na kasalukuyang nakikilahok sa operasyon mula sa loob ng agency. Mula kay reporter Ki-son, nalaman ni Ji-hyuk na isang taon na ang nakalipas ay iniimbestigahan na nito ang isang misteryosong samahang tinatawag na Sangmo. Ito raw ay itinatag ng mga retiradong mataas na opisyal ng intelligence agency. Sa loob mismo ng agency, ginagamit daw nila ang mga retiradong special agent at mga tumakas mula sa North Korea para gumawa ng mga illegal na operasyon na nakapipinsala sa bansa at sa mga mamamayan. Ang tinaguriang Bloody Friday incident sa agency ay resulta rin ng paglabas ng listahan ng mga special agent. Ayon sa impormasyong nakuha ni Ki-son, ang nasa likod ng pagtagas ng listahang iyon ay ang Sangmo. Higit pa rito, ang nagbigay ng impormasyon ay nagsabing siya lang ang nag-iisang nakaligtas, agad nitong pinaalala kay Ji-hyuk si Chun-woo. Hindi pa doon nagtatapos dahil nakatanggap si Ji-hyuk ng tawag mula kay Jae. Sinabi ni Jae na na-decrypt na niya ang naka-encrypt na file sa loob ng USB at ipinadala niya ang naibalik na litrato. Sa larawan, may tatlong misteryosong lalaking nagkikita. Isa sa kanila ay si Chun-woo. Biglang naalala ni Ji-hyuk ang kakaibang numero ng telepono at inisip niyang baka babala iyon ni Chun-woo.
Ipinadala ni Ji-yook ang larawan kay Chun-woo at nagsinungaling, sinabing dadalhin niya si reporter Ki-son upang magkita sila. At gaya ng inaasahan, pumunta nga si Chun-woo sa lokasyong itinakda ni Ji-yook. Pagharap nila, diretsong sinabi ni Ji-yook na alam na niya ang tungkol sa sangmo at ang taong nag-ulat tungkol dito ay si Chun-woo mismo. Hinuha ni Ji-yook na nakataka si Chun-woo noon dahil sa sangmo, ngunit nagbago ang sitwasyon kalaunan. Si reporter Ki-son ang naging kahinaan niya. Ipinakita ni Ji-yook ang litrato at ginamit ito bilang panakot. Sinabi niya na kung ilalantad niya sa publiko ang tungkol kay Ki-son at sa larawan, tiyak na hindi siya patatawarin ng sangmo. Kaya't pinilit niyang pumayag si Chun-woo sa dalawang bagay. Una, ibigay ang orihinal na video ng pamamaril kay Suyon. Pangalawa, isiwalat ang pagkakakilanlan ng taong natatakpan ang mukha sa larawan. Agad na pumayag si Chun-woo sa una. Ngunit sa pangalawa, sinabi niyang ang taong iyon ay isang dating mahalagang kasapi ng agency, ngunit hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan. Muli siyang tinanong ni Ji-yook kung bakit niya nagawa iyon kay Suyon. Pagkarinig nito, biglang nagwala si Chun-woo. Sinabi niyang sinubukan niyang pigilan si Suyon, ngunit sa huli, hindi niya ito nagawa. Bago pa yon, nahuli na raw niya si Musul. Ginamit daw niya si Musul upang mahanap si Mosa, isang taong hinahanap din ng sangmo. Ngunit napakatigas ni Musul, anuman ang gawin niya, hindi nito ibinunyag ang kinaroroonan ni Mosa. Sa huli, napilitan siyang patayin si Musul. Kaya paulit-ulit siyang nagbabala kay Ji-yook, kapag bumalik na ang alaala ni Ji-yook at nalapit siya sa katotohanan, mararamdaman niya raw na parang libong espada ang tumatago sa kanyang puso. Ipinadala ni Ji-yook ang video na nakuha niya kay Ji. Ngunit sinabi ni Ji na nagising na si Suyon. At matapos niyang ibaba ang tawag, agad niyang binura ang orihinal na video na pinaghirapan makuha ni Ji-yook. Nang magpanggap si Ji-yook bilang doktor at pumunta sa ospital, napansin niyang walang tao roon. Bigla siyang napaligiran ng isang maliit na grupo na matagal nang nag-aabang sa kanya. Matagal na ring naroon si Pilho. Sinabi ni Pilho kay Ji-yook na pumanaw na si Suyon ilang oras ang nakalipas dahil sa nabigong gamutan. Iyon daw ang dahilan kung bakit ikinulong si Ji-yook. Habang nakakulong, sinubukan ni Ji-yook na muling ayusin ang takbo ng kaso. Habang unti-unting lumalabas ang katotohanan, napagtanto ni Ji-yook na malamang ang Sangmo Organization ang brutal na pumatay sa kanyang mga kasamahan. Ngunit hindi niya alam kung sino-sino ang mga kasapi nito. Samantala, ipinagpatuloy ni Chun-woo ang pagsisiyasat kay Mosa. Ngunit sa huli, nahuli siya ng misteryosong si Mosa. Tinatanong ni Mosa si Chun-woo kung sino ang nag-utos sa kanya na imbestigahan siya. Ngunit tumanggi si Chun-woo na magsalita kahit kapalit pa ang kanyang buhay. Dahil dito, pinatay ni Mosa si Chun-woo at isinabit ang kanyang bangkay sa pinakapansin-pansing billboard sa Seoul. Ipinakita niya sa buong bansa kung paano namatay sa harap ng publiko ang isang elite agent ng intelligence agency. Ang ganitong lantad na hamon ay lubos na ikinagalit ng mga pinuno ng agency. Noong una, gusto ng hepe na ipasuri ang kaso kay Deputy Director General Lee ng Domestic Department. Ngunit sinabi ni Deputy Director General Du na mula sa Overseas Department si Chun-woo, kaya dapat daw siyang humawak ng kaso. Gayunman, dahil hindi naging maayos ang mga dati niyang hawak na kaso at kinuwestiyon ni Deputy Director Lee ang kanyang kakayahan, ipinilit ng hepe na kay Deputy Director Lee ibigay ang kaso. Dahil dito, nanganganib ang posisyon ni Deputy Director Do, kaya nangako siya sa hepe na kung walang resulta sa loob ng 2 linggo, magbibitiw siya sa tungkulin. Matapos iyon, pumayag ang hepe na ibigay kay Deputy Director Do ang pagsubaybay at investigasyon ng kaso. Agad niyang inutusan si Section Chief na palayain si Ji-yook dahil natanggap na niya ang orihinal na video mula sa isang misteryosong pinagmulan. Patunay ito na may taong nang frame kay Ji-yook. Ngunit habang isinasagawa ang utos, biglang hinarang si Section Chief ni Pilho. Nakiusap si Pilho na sadyain niyang galitin si Ji-yook upang makonsensya ito at ayaw nang bumalik sa intelligence agency. Ngunit hindi inasahan ni Pilho na hindi lamang hindi nagalit si Ji-yook, kundi tinanong pa niya si Section Chief si Pilho ba ang nagsabi sa iyong gawin ito sa akin? Lubos na nagulat si Section Chief Kasabay nito, nalaman ni Ji-yook na pinatay si Chun-woo. Bagaman magkaibigan at magkaribal sila ni Chun-woo, ang sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang mga kasamahan ay lalo lamang nag-udyok sa kanya na hanapin ang katotohanan. Ngunit unang pinuntahan ni Ji-yook si Ji. Gusto niyang malaman kung bakit siya biglang nagtaksil. Maging si Ji ay tapat na nagsabi ng totoo. Matapos mabigong mahuli si Ji-yook, pumunta sa kanya si Pilho. Sinabi ni Pilho na malamang buhay pa ang kanyang ama. Higit pa rito, binago raw ng kanyang ama ang anyo nito at ngayoy isang mapanganib na taong kilala bilang si Mosa. Para makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa kanyang ama, napilitan si Ji na makipagtulungan. At iyon ang dahilan kung bakit niya ipinagkanulo si Ji-yook. Pagkarinig nito, hindi nagalit si Ji-yook. Sa halip, hiniling niyang ipagpatuloy ni Ji ang pagtulong sa kanya sa investigasyon. Nang paalis na siya, nagpasalamat pa siya rito sa pagpapadala ng video sa kanyang mga nakatataas. Ngunit nagulat si Ji nang marinig iyon. Gusto sana niyang magpaliwanag kay Ji-yook, ngunit nakaalis na ito. Pag-uwi, idinagdag ni Ji-yook ang larawan ni Ji sa grupo ng mga pinaghihinalaan. Pagbalik niya sa agency, itinalaga ni Deputy Director General Du si Ji-yook upang manguna sa kaso ni Chun-woo. Nang tanungin ni Ji-yook kung bakit siya ang napili, nasabi ni Deputy Director Du na dahil masyado na siyang lumalapit sa katotohanan, kaya siya binabantayan. Nang tanungin ni Ji-yook kung sino ang tinutukoy niyang sila, nagkunwari si Deputy Director Do na wala siyang alam. Pagkatapos nito, nagkita muli sina Ji-yook at Pilho, ngayon magkaibang panig na sila.
Nang banggitin ni Ji-hyuk ang pangalang Sang-mo sa harap ni Pil-ho, agad itong napalingon sa kanya na may pagkabigla. Kumpirmasyon iyon ang hinala ni Ji-hyuk. Binalaan siya ni Pil-ho, mag-ingat ka. Huwag mong hayaang patayin ka ng sariling kuryosidad. Sa babalang iyon, mas lalo niyang naunawaan na alam ni na Pil-ho at Deputy Director Do ang tungkol sa Sang-mo Organization. Ngunit kahit may mataas silang posisyon, halatang takot silang banggitin ito. Ipinapakita nitong napakapeligro talaga ng grupong iyon. Gayunpaman, upang makahanap ng bagong bakas, pinuntahan muna niya si Ji upang alamin kung sino ang taong nasa unahang sulok ng decoded na litrato. Laking gulat nila nang makita nila na isa sa mga nakaupo sa mesa kasama ni Chun-woo ay si Deputy Director ng North Korean Security Agency, si Yang Chun. Ngunit hindi na malaman ng kasalukuyang intelligence agency kung nasaan na ito. Bakit kaya nakipag-ugnayan si Chun-woo sa isang mataas na opisyal ng North Korea? Mas nakapagtataka pa, kahit si Chun-woo ay hindi alam kung sino ang taong nakatalikod sa litrato. Ang tanging alam niya, dating mataas na opisyal din ito sa intelligence agency. Ngunit malaki ang posibilidad na ang taong iyon ay si Mosa, ang utak sa likod ng Wayanggang. Nauunawaan ni Ji-hyuk na takot si Chun-woo at sumusunod lamang sa Sang-mo Organization, kaya gusto niyang simulan ang investigasyon mula roon. Ang lalaking nagngangalang Kim, na may AI technology sa pagpapalit ng mukha na ginamit laban kay Ji-hyuk, ay isang mahalagang bakas. Agad na pinuntahan ni Ji-hyuk ang lalaking ito at ginamit ang pamilya nito bilang banta upang sabihin ang mga pangalan ng mga kasapi ng Sang-mo. Ngunit sinabi ng lalaking Kim na hindi pa siya kailanman nakakita ng kahit isang miyembro nito, napakahigpit daw ng kanilang samahan. Hindi nila kilala ang isa't isa. Ang lahat ng komunikasyon ay dumaraan lamang sa isang digital na aparato. Kaya malamang na mayroon si Chun-woo ng ganitong uri ng device. Nang malaman yon, inutusan ni Ji-hyuk si Ji na pumunta sa tirahan ni Chun-woo upang magsagawa ng paghahalughog. Ngunit wala silang nahanap na mahalagang ebidensya, ang natagpuan lamang nila ay kakaibang pulbos na nagliliwanag sa dilim. Gayunman, sa pagsusuri ni Ji ng mga dokumento ni Chun-woo, nadiskubre niya na sa isa sa kanyang misyon bilang espiya, muntik na siyang mabunyag dahil nakapatay siya ng tao. Bukod pa rito, ang insidenteng iyon ay maaaring magdulot ng malubhang problemang diplomatiko. Dahil dito, napilitan si Deputy Director General Do noon na mag-utos na alisin si Chun-woo. Subalit, dahil kay Suyon na nakialam, nailigtas ang buhay ni Chun-woo. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit labis na nabagabag ang konsensya ni Chun-woo sa hindi niya pagkakaligtas kay Suyon. Higit pa roon, lumabas din sa mga tala ni Chun-woo na nakapag-eksperimento siya ng isang gamot na natagpuan din sa katawan ni Ji-hyuk, isang gamot na ginagamit upang piliing burahin ang ilang bahagi ng alaala. Dahil dito, ginamit ni Ji-hyuk ang kanyang personal na koneksyon upang pakiusapan ang mga kasamahan niya sa Archive Department na imbestigahan agad ang bagay na ito. Habang pauwi siya, nakatanggap si Ji-hyuk ng mensahe mula sa digital device ng lalaking nagngangalang Kim. Ayon dito, ang katotohanan ay nasa 4 na tinaguriang Heavenly Kings. Nang mabasa ito, agad bumaba ng sasakyan si Ji-hyuk at nagpunta sa iba't ibang lugar upang hanapin ang misteryosong taong gumagamit din ng parehong device, isang aparatong kayang makipag-ugnayan lamang sa loob ng 100 metro. Ang biglaang mensaheng ito ay parang kampanang nagpaalala kay Ji-hyuk na minomonitor siya ng mga tao ng Sang-mo sa bawat sandali. Dahil dito, kailangan niyang pabilisin ang investigasyon tungkol sa organisasyong ito. Habang sinusuri ni Ji ang bangkay ni Chun-woo, bigla niyang naalala ang pulbos na nakita niya sa bathtub ni Chun-woo. Agad niyang pinatay ang mga ilaw at ginamit ang ultraviolet light upang silawan ang likod ng bangkay. Laking gulat niya nang makita na maayos ang pagkakaayos ng pulbos, tila may nakaukit na pattern sa likod ni Chun-woo. Nang iskan nila ang mga maliliit na tuldok, hindi nila maipagsunod-sunod sa anumang makabuluhang ayos. Habang nag-iisip pa si Ji ng susunod na hakbang, dumating bigla si Pil-ho. Tinanong siya ni Pil-ho kung bakit niya ipinadala ang orihinal na video upang tulungan si Ji-hyuk. Ngunit itinanggi ni Ji ito, ipinaliwanag niyang noong handa na siyang ipadala yon dahil sa pagsisisi, nalaman niyang may ibang nauna nang nagpadala. Sinubukan muli ni Pil-ho na gamitin ang impormasyon tungkol sa ama ni Ji bilang kapalit upang ipagpatuloy nito ang pagbabantay kay Ji-hyuk, ngunit tumanggi si Ji. Sinabi niyang ayaw niyang matulad kay Suyon, isang taong ginamit ni Pil-ho at kalaunay na buhay sa pagsisisi. Ngunit hindi nila alam, pinakikinggan na pala sila ni Ji-hyuk. Matapos siyang ipagkanulo minsan, ayaw na niyang maulit iyon. Kaya bago pa man ito mangyari, humingi na siya ng pahintulot kay Deputy Director General Do upang mamonitor ang cellphone ni Ji at matiyak na hindi na siya malilinlang muli. Ngunit lalo lamang siyang nalito. Sino kaya ang totoong nagpadala ng orihinal na video upang tulungan siya? Sino ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa bakas? At ang mensaheng natanggap ng digital device kaninang umaga, para talaga yon sa kanya. Lalong lumabo ang lahat. Habang magulo ang kanyang isip, biglang tumawag si Ji. May natuklasan daw siya, ang mga tuldok sa likod ni Chun-woo ay bumubuo ng isang QR code. Ang laman ng QR code ay impormasyon tungkol sa isang bihirang sakit. Sa tulong ng database, nahanap ni Ji ang listahan ng mga taong may ganitong karamdaman, napakakaunti lamang ng bilang. Isa sa mga pasyente ay si Pyong-il, isa sa mga tagapagtatag ng intelligence agency, dating mataas na opisyal na tinaguriang Devil King, na matagal nang nagretiro. Ngunit kakaiba, bakit hawak ni Chun-woo ang impormasyon ni Pyong-il? Ang 4 na Heavenly Kings bang tinutukoy ay nagpapahiwatig na si Devil King ang isa sa kanila. Upang patunayan ito, nagsimulang mag-imbestiga sina Ji-hyuk at Ji.
Ngunit sinabi ng receptionist ng ospital na matagal nang pinalabas si Pyong-il at hindi maaaring ibunyag ang impormasyon nito dahil ito'y kumpidensyal, maliban kung may opisyal na kautusan ng investigasyon. Dahil dito, pansamantala silang umalis, ngunit napansin nilang may kakaiba sa receptionist. Tila may itinatago ito. Bukod pa rito, ang bihirang sakit ni Pyong-il ay hindi dapat nagpapahintulot sa kanya na umalis ng ospital. Kaya't hinatulan nilang tiyak na nagtatago pa rin ito roon. Sa pag-aaral nila ng plano ng gusali, natuklasan nilang sa mga nakaraang renovation, may naiwan pang hindi planadong palapag sa pagitan ng ikalawa at ikatlong palapag. Bumalik si Ji sa ospital at pinagmasdan ang oras ng pag-akyat ng elevator. Napansin niyang mas mahaba ng 5 segundo ang biyahe sa pagitan ng 2 palapag. Mula rito, napagpasyahan nilang may nakatagong palapag sa loob ng ospital. Habang naghahanda silang kumilos, nakatanggap ng tawag si Ji-hyuk mula sa kasamahang nagtatrabaho sa archive department. Sinabi nitong natukoy na nila ang taong namumuno sa pagsasaliksik ng gamot at iyon ay ang sariling doktor ni Ji-hyuk. Agad na hinarap ni Ji-hyuk ang doktor at tinanong kung bakit niya itinago ang katotohanang bahagi siya ng proyekto ng jeep development. Sa pressure ni Ji-hyuk, napilitan siyang umamin, ang nag-utos sa kanya na itago ang katotohanang iyon ay si Section Chief Ha. Sa sandaling iyon, sumiksik sa isip ni Ji-hyuk ang napakaraming kaisipan. Agad siyang sumugod sa opisina ni Section Chief Ha at mariing nagtanong, hindi ba't ikaw ang palaging nagbibigay sa akin ng mga payo at tumutulong sa akin? Pagkarinig nito, tila may liwanag na sumilay sa mukha ni Section Chief Ha. Ibinaba ni Section Chief Ha ang hawak niyang panulat at dahan-dahang lumapit kay Ji-hyuk. Tinanong niya ito, naalala mo na ba? Sa mga matang puno ng pagdududa, tumitig si Ji-hyuk sa kanya. Alam ni Chief Ha na nabawi na ni Ji-hyuk ang bahagi ng kanyang mga alaala sa pamamagitan ng investigasyon. Kaya't itinigil ni Chief Ha ang pagpapanggap at diretsahang inamin, lahat ng ginawa ko ay dahil pinilit mo ako. Lumabas na 2 buwan bago bumalik si Ji-hyuk sa intelligence agency, ginamit niya ang impormasyon tungkol sa paglustay ni Chief Ha ng pondo ng agency upang pilitin itong tumulong. Pinapunta niya si Chief Ha sa hangganan ng China at North Korea upang hanapin siya. Pagkaraan ng ilang pagtatanong, natukoy ni Ji-hyuk na hindi espiya si Chief Ha. Hiniling ni Ji-hyuk kay Chief Ha na tulungan siyang makabalik sa agency. Una, kinuha ni Chief Ha ang gamot na pampabura ng alaala mula sa agency. Pagkatapos burahin ni Ji-hyuk ang mga alaala niya noong nakaraang taon, si Chief Ha ang mag-aayos ng bangkang tatawid sa hangganan upang makabalik siya sa bansa. Ngunit hindi dumating sa oras ang bangka. Dahil dito, nagulat si Chief Ha sa Coast Guard upang ipasyasat ito. Sa huli, ginamit ni Ji-hyuk ang marahas na paraan upang makabalik sa intelligence agency. Pagkatapos noon, ginamit ni Chief Ha ang mga code upang magbigay ng mga pahiwatig at inilagay ang USB sa loob ng locker bilang gabay kay Ji. Siya rin ang nagpadala ng orihinal na video upang patunayan ang pagiging inosente ni Ji-hyuk. Lahat ng ito ay ginawa sa tulong ni Section Chief Ha. Ngunit muling nagtanong si Ji-hyuk, kung tinulungan mo talaga ako, bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Dahil ba alam ko ang kahinaan mo? Sumagot si Chief Ha, handa akong maglingkod sa bansa, kahit kailan, at likas lang sa tao ang minsang magkaroon ng kasakiman. Pero nang makita kong ipinagkanulo at pinaslang ang marami nating kasamahan, gusto ko ring malaman ang katotohanan. Kaya't buong puso siyang tumulong kay Ji-hyuk, sa layuning tuklasin nila ang totoong salarin sa likod ng lahat. Ngunit ang mga impormasyong ipinapadala ni Ji-hyuk kay Chief Ha ay nakaschedule lamang matatanggap kapag dumating ang takdang oras. Kaya unti-unti lamang nababawi ni Ji-hyuk ang kanyang mga alaala. Samantala, nakakita si Ji ng kakaibang eksena sa footage ng security camera. Pagkatapos mag-swipe ng nurse ng kanyang card, pinindot nito ang 2 palapag ng sabay, isang paraan upang marating ang mezzanine floor. Sinundan ni Ji ang bakas na ito at agad niyang in-knockout ang nurse. Kasabay nito, nag-iwan siya ng mensahe kay Ji-hyuk upang humingi ng tulong. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na operasyon, nakarating si Ji sa mezzanine. Doon niya nadiskubre ang maraming balat ng kapsula na ginagamit upang ilagay ang mga tao sa estado ng clinical death. Doon niya lang napagtanto na ang lugar na ito ay hindi ospital kundi isang selda para sa mga buhay na nakakulong. Natagpuan niya sa wakas ang silid ni Pyong-il. Nais sana niyang tawagin si Ji para humingi ng tulong, ngunit napansin niyang walang signal ang lugar. Wala siyang nagawa kundi itulak palabas si Pyong-il. Habang nasa daan, nasalubong niya ang isang gwardiya. Sa takot at pangamba, binaril ni Ji ang gwardiya at nasugatan ito. Mabilis niyang tinakbo ang pintuan ng ospital at matagumpay na nailagay si Pyong-il sa isang ambulansya. Hindi nagtatanong ang sakay nito at tinanggap lamang ang pasyente. Ngunit nang akmang sasakay si Ji, napansin niyang hindi medikal na tauhan ang lalaki. Mabilis na itinapat ng lalaki ang baril sa kanyang likod at sinabihang huwag gumalaw. Nang makaalis ang lalaki, agad siyang bumunot ng baril at pinaputukan ito, ngunit nang tumingin siya sa rearview mirror, nakita niya ang mukha ng isang lalaking pamilyar at sabay ring estranghero. Napatigil siya sa pagkagulat. Mabuti na lang at mabilis siyang nakahabol matapos makaiwas sa gwardiya. Magkasamang hinabol ni Ji at Ji ang sasakyang may dala kay Pyong-il. Ngunit napansin nilang tila magkaibang grupo ang mga gwardiya at ang mga dumukot kay Pyong-il. Biglang tumunog ang digital device ni Ji, isang babala, kung ipagpapatuloy ninyo ang paghabol, mamamatay kayo. Dito nakatiyak si Ji na ang mga tao sa unahan ay hindi kabilang sa Sangmo Organization. Malamang sila rin ang pumatay kay Chun-woo. Ang nawawalang digital device ni Chun-woo ay nasa kanilang mga kamay. Tama nga, tumigil ang sasakyan, itinulak palabas si Pyong-il at ipinadala sa device ang mensaheng, isang regalo para sa inyo.
Hindi pa man nila nauunawaan ang kahulugan nito, dalawang putok ang agad na umalingaw-ngaw. Pinatay si Pyong Il sa harap mismo ni Ji-Hyuk. Lumabas na nais lamang ng kabilang panig na ipakita na sila ay kaaway ng Sangmo Organization. Lalong gustong malaman ni Ji-Hyuk kung sino ang grupong ito na tila ginagamit din siya. Inutusan niya si Jae-yi na siya ang magmaneho habang dahan-dahan siyang lumapit sa unahan. Biglang may granadang itinapon, gumulong ito papailalim ng sasakyan. Buti na lang at mabilis tumugon si Ji-Hyuk at nahila niya si Jae-yi palayo. Ngunit tumilapon pa rin si Ji-Hyuk at nawalan ng malay sa lakas ng pagsabog. Si Jae-yi naman ay nanatiling gising sa ilalim ng kanyang pagprotekta. Nang makita ni Jae-yi ang lalaking lalapit upang umatake kay Ji-Hyuk, pilit siyang tumayo. Gusto niyang matiyak kung ang lalaking ito, pamilyar ngunit banyaga, ay ang kanyang matagal nang nawawalang ama. Tahimik lang ang lalaki mula simula hanggang huli. Ngunit nang mapansin niya ang peklat sa braso nito na kaparehong-kapareho ng peklat ng kanyang ama noon, hindi na niya napigilan ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Ngunit noong papalapit na si Jae-yi para magsalita, bigla siyang binaril ng lalaki at saka ito walang takot na umalis. Pagkatapos noon, unti-unting nagkamalay si Ji-Hyuk. Dahil sa tindi ng pagsabog, unti-unti niyang naalala ang ilang bahagi ng kanyang alaala. Ngunit nang makita niya si Jae-yi na nakahandusay sa lupa, agad niya itong nilapitan upang tingnan ang kalagayan nito. Mabuti na lamang at suot nito ang kanyang bulletproof vest. Pagkagising ni Jae-yi, sinabi niya kay Ji-Hyuk na malamang ay ang lalaki ay ang kanyang ama. Bagaman sinabi ni Pilho na Mosa na ang kasalukuyang pangalan ng lalaki, ang sugat sa braso nito ay kapareho ng sugat ng kanyang ama sa kanyang alaala. Nakumpirma ni Ji-Hyuk na si Mosa nga ang lalaki. Siya ang pumatay kay Chunwoo, kumuha ng digital device nito, at sinadyang magbigay ng bakas kay Ji-Hyuk. Pagkatapos noon, ginamit ni Mosa ang mga pahiwatig upang ipakita kay Ji-Hyuk kung sino ang kabilang sa Sangmo Organization. Sa kanya pinaslang ang mga ito sa harap mismo ni Ji-Hyuk, isang malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan ng kabilang panig. Ngunit nasira ang natitirang digital device sa pagsabog kanina. Sinabi ni Jae-yi kay Ji-Hyuk na bago sumabog ang granada, nakatanggap siya ng huling mensahe sa device. Ang nakasulat ay huwag humanap ng sagot sa labas. Biglang naalala ni Ji-Hyuk na sinabi rin sa kanya ni Pilho ang parehong linya noon. Samantala, lumipas ang panahon at hindi natupad ni Deputy Director General Do ang kanyang pangakong maresolba ang kaso kaya napilitang magbitiw. Si Deputy Director General Lee naman ay labis na natuwa sa pag-alis ng kanyang katunggali. Kaya sa pagtitipon para sa unang anibersaryo ng panunungkulan ng Director General, nagtaas siya ng baso at ipinahayag ang kanyang kapangyarihan sa harap mismo ng direktor. Kasabay nito, iminungkahi ni Lee na italaga si Pilho bilang bagong pinuno ng Overseas Department at bawasan ang bilang ng tauhan doon. Sa harap ng kumpiyansang kilos ni Lee, napilitan na lamang ang Director General na manahimik at tanggapin ang sitwasyon, tila ba alam niyang nagkamali siya. Sa ngayon, wala nang makakapigil kay Deputy Director General Lee. Bago tuluyang umalis si Do sa kanyang pwesto, hiniling niya kay Ji-Hyuk na manatiling matatag at ipagpatuloy ang kanyang prinsipyo. Alam ni Ji-Hyuk na wala na siyang oras para mag-aksaya. Sa tulong ng Technical Department, natunto ni Ji-Hyuk ang kumpanyang nagprograma ng digital device. Pinuntahan nila ang taong namumuno roon, si Chairman Shin. Kumpirmado nitong siya mismo ang gumawa ng programang iyon. Ngunit matagal na yon kaya hindi na niya maalala ang mga detalye. Ang kumpanya nila ngayon ay isa ng nangungunang internet technology company na kumikita sa pamamagitan ng tumpak na pangolekta ng data, pagtukoy sa mga ugali ng mga gumagamit, at pagbebenta ng impormasyong iyon sa mga online shopping platform. Kaya't iginiit niyang wala silang anumang koneksyon sa National Intelligence Agency. Tila nabigo si Ji-Hyuk. Ngunit habang nasa loob ng kotse, napansin niyang ang tugtugin na pinapatugtog sa opisina ni Chairman Shin ay eksaktong kapareho ng tugtugin sa kanyang sasakyan. Bukod pa rito, ang tubig at mga candy na inihain sa kanila ay paborito rin nilang dalawa. Mula rito, madaling matukoy na ipinapakita ng kabilang panig ang kanilang kakayahan, at kasabay nito ay binabalaan silang alam nila ang bawat galaw nila. Pagbalik nila sa agency, aksidente nilang nakasalubong si Deputy Director General Lee. Lumapit ito at kinutya si Ji-Hyuk, sinasabing malawak ang kanyang koneksyon, at pati raw boss ng internet company ay kilala niya. Malinaw na isa rin itong babala mula kay Lee, na binabantayan niya si Ji-Hyuk kaya mas mabuting tumigil ito sa panghihimasok. Pagbalik nila sa departamento, nalaman nilang nailipat sila sa domestic department. Agad na humarap si Ji-Hyuk kay Pilho, na bagong promote, upang tanungin kung bakit sila inalis sa overseas department. Sinabi lang ni Pilho na sumunod na lang siya sa utos at huwag nang magtanong. Ngunit hindi na maunawaan ni Ji-Hyuk si Pilho. Dahil lang sa promosyon, handa itong isakripisyo ang maraming tao. Galit na sinabi ni Pilho na ginawa niya yon upang protektahan sila. Ngunit natawa si Ji-Hyuk at sinabing kung ganoon, bakit hindi niya naprotektahan si Suyon. Kinuha ni Ji-Hyuk ang isang litrato at sinabing ito ang tanging alaala ni Suyon. Pagkakita ni Pilho, napuno ng luha ang kanyang mga mata, iyon pala ay larawan nila ni Suyon na magkasama. Lumabas ang katotohanan, dating kasintahan ni Suyon si Pilho. Naghiwalay lamang sila dahil nagkasala si Suyon sa kanya. Sa kabilang dako, labis na natuwa si Deputy Director General Lee, tila kontento sa kasalukuyang sitwasyon. Matapos ang lahat, ang dating kanang kamay ni Deputy Director General Do ay kanya ng tao ngayon. Ngunit hindi natuwa si Director Jong. Dahil isang taon na ang nakalipas, si Deputy Director General Lee rin ang nagpadala kay Suyon sa agency. Noon pa man, hindi sang-ayon si Director Jong sa mga desisyon ni Lee, ngunit patuloy siyang naglingkod sa kanya, kahit wala naman siyang natanggap na gantimpala. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya naipopromote.
Dahil sa sobrang galit, kinuha ni Director Jung ang ilang kumpidensyal na dokumento at ibinigay ito kay Philho bilang paghahanda sa sariling kaligtasan. Samantala, ginamit ni Ji-yook at Ji-yi ang technology company bilang base ng investigasyon at nakakuha ng ilang bakas mula rito. Natuklasan nila na may isang taong nasangkot sa aksidenteng kotse habang iniimbestigahan ang naturang kumpanya. Ang mas lalong nagpataka sa mga tao ay nang matuklasan sa investigasyon na parehong ang tao at ang sasakyan ay tila kontrolado ng kung sino. Parang nawalan sila ng katinuan at sinagasaan ang gwardiya bago namatay. Mas nakapagtataka pa, nakatanggap din si Ji-yook ng ulat mula kay Section Chief Ha. Sinabi ni Section Chief Ha na si Philho ay palihim ding nagsasagawa ng investigasyon sa technology company nitong mga nakaraang araw. Tila may malaking misteryo ang kumpanyang iyon. Habang iniimbestigahan naman ni Ji-yi ang labi ng namatay na investigador, natuklasan niyang may natagpuan itong kumpanya ng pananaliksik sa sosyal na sikolohiya. Ngunit lumipat na pala ito ng lokasyon. Sa pagsunod sa bakas na iyon, natuklasan niya na may kaugnayan ang kumpanyang iyon sa isang lalaking nagngangalang Kim mula sa Sangmo Organization. Malinaw na may koneksyon ang Sangmo Organization sa technology company na iyon. Kaya muling hinanap ni Ji-yook ang lalaking si Kim. Mula kay Kim, nalaman ni Ji-yook na ilang taon na ang nakalilipas, ipinakilala ni Kim ang 2 propesor ng sikolohiya sa Sangmo Organization. Ngunit hindi niya alam kung ano mismo ang ipinagawa ng organisasyon sa kanila. Kaya ipinagpatuloy ni Ji-yook at Ji-yi ang pagsunod sa bakas na iyon. Sa pagsisiyasat nila sa mga account ng 2 propesor, napansin ni Ji-yi na sa tiyak na pagitan ng panahon, nakakatanggap ang mga ito ng malaking halaga ng pera. At kung susuriin ang pattern ng mga padala, mapapansing palaging ipinapadala ang mga iyon bago ang gabi ng eleksyon. Nang ihambing nila ang petsa ng mga susunod na padala sa petsa ng eleksyon, nagkatugma ang mga ito. Nang maisip nila ang technology company, sa kanila naunawaan ang nakakatakot na tunay na layunin ng Sangmo Organization. Ginagamit ng organisasyong ito ang kapangyarihan ng mga psikolohista at ng internet upang aralin ang psikolohiya ng mga botante at manipulahin ang kanilang boto pabor sa kandidatong nais nilang manalo. Ibig sabihin, kaya ring kontrolin ng Sangmo Organization ang mga makapangyarihang opisyal sa loob ng intelligence agency. Ginagawa nitong parang mga puppet ang mga ito. Isang taon bago ang insidente sa grupo ni Ji-yook, nagkaroon din ng eleksyon. Kaya agad na humingi si Ji-yook ng impormasyon mula sa panig ng mga Chino. Sa una, ayaw ibunyag ng kabilang panig ang impormasyon, ngunit lihim na nakipag-ugnayan si Deputy Director General Du sa mga nakatataas sa panig ng China at inutusan ang babaeng intelligence officer na ibigay ang data kay Ji-yook. Tuwing may eleksyon sa South Korea, palaging may mga insidenteng may kinalaman sa ugnayan ng North at South na tila sinasadyang guluhin ang eleksyon. Ang Deputy Director ng North Korean Security Bureau, si Yang Chon, na matagal nang gustong hanapin ni Ji-yook, ay namatay na pala 1 taon na ang nakalipas. At ang araw ng pagkamatay ni Yang Chon ay siya ring araw ng insidente sa grupo ni Ji-yook. Naalala ni Ji-yook na sinusundan niya noon si Musul, ngunit aksidenteng nadiskubre niyang may tagpo si Chon Woo at ang Deputy Director ng North Korean Security Bureau. Tila gustong pilitin ng Sangmo Organization si Yang Chon na makipagtulungan upang guluhin ang eleksyon at baguhin ang balans ng kapangyarihan sa loob ng Korea. Ngunit ang nakapagtataka, nakita ni Chon Woo na iniabot ng taong nakatalikod sa kanya ang isang USB. Ayon sa kanilang mga alaala, minamanmanan nila noon si Yang Chon. Kaya't bakit nakita ni Chon Woo ang eksenang pinaslang si Yang Chon? Bukod pa rito, saan naganap ang krimen at sino-sino ang naroon? At bakit pinaslang ang mga kasamahan ni Ji-yook at Yang Chon? Lalong sumakit ang ulo ni Ji-yook sa mga tanong na ito. Sa sandaling iyon, tumawag si Ji-yi at sinabi na sa cellphone ng biktima sa kaso ng technology company ay may lumabas na numerong galing sa intelligence agency. Ngunit naka-encrypt ito kaya hindi malaman kung kanino. Tinawagan ni Ji-yook ang numero at tumanggi ang nasa kabilang linya na magsalita. Sinabi ni Ji-yook sa kabilang linya, alam ko na ang tungkol sa plano ng Sangmo Organization at kung paano nila minamanipula ang eleksyon. Kung ayaw mong lumabas ito sa publiko, magkita tayo sa parking lot. Mabilis na dumating ang kabilang panig sa nasabing lugar. Ngunit pagdating ni Ji-yook, bigla siyang binangga ng kotse. Agad siyang gumanti ng putok at nawalan ng kontrol ang sasakyan, bumangga sa isa pang kotse at huminto. Binbasag ni Ji-yook ang bintana upang tingnan kung sino ang mga tao ng Sangmo sa loob ng sasakyan. Sa kanyang pagkagulat, si Philho ang nakita niyang walang malay sa loob. Bukod pa rito, hindi nakatapak sa silinyador si Philho, ngunit patuloy pa ring umiikot ang mga gulong. Maliwanag na kontrolado ang kotse ni Philho ng kung sino. Mabilis na dinala ni Ji-yook si Philho sa emergency room. Samantala, matapos sabihin ni Ji-yi ang bakas kay Ji-yook, hinarang siya ni Deputy Director General Lee sa parking lot. Sinabi nitong ang dahilan ng pagkawala ng kanyang ama noon ay dahil ipinagkanulo ito ng isang tao mula mismo sa agency. Kung gusto raw niyang malaman kung sino yon, maaari niyang hanapin sa system gamit ang impormasyong ibinigay ni Lee. Pagbukas ni Ji-yi ng file, nakita niyang nakasulat doon na kumpirmadong patay na ang kanyang ama noong taong iyon pagkatapos ng aksidente. Ang taong nagkumpirma ng impormasyon ay si Deputy Director General Du. Kaya agad na pinuntahan ni Ji-yi ang bahay ni Deputy Director General Du at hinarangan ito sa pintuan. Itinutok niya ang kanyang baril at tinanong kung si Du ba ang nagkanulo sa kanyang ama. Hindi diretsong sumagot si Deputy Director General Du, sinabi lamang niyang sana ay gamitin ni Ji-yi ang katwiran sa pagharap sa lahat ng ito. Alam ni Deputy Director General Du na hindi siya kayang barilin ni Ji-yi, kaya hinikayat niya itong ipagpatuloy ang paghahanap ng katotohanan kasama si Ji-yook.
Hindi kalayuan sa kanila, tahimik na pinagmamasdan ni Mosa ang lahat ng nagaganap. Samantala, nasa ospital si Ji-hyuk nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Section Chief Ha. Sinabi ni Ha na nakatanggap siya ng liham na naka-schedule na ipadala. Pagkatapos, ipinadala ni Section Chief Ha ang video na naitala ni Ji-hyuk bago siya mawalan ng alaala sa kanyang telepono. Nang buksan ni Ji-hyuk ang file at makita ang nilalaman nito, labis siyang nagulat. Sa video, ipinahayag ni Ji-hyuk na ang taong lihim na nakikipag-ugnayan sa mga nasa labas ay si Dong-wook. Batay sa impormasyong iyon, muling nabuksan ang isa pang bahagi ng kanyang alaala. Naalala niya na ang taong nakatayo sa tabi ng bangkay ni Yang Chan ay si Dong-wook. Kasabay nito, bago mawala ang kanyang alaala, pinaalalahanan siya ni Ji-hyuk na makakatanggap siya ng huling video pagkalipas ng 1 linggo. Ipapakita ng video na iyon ang tunay na pumatay sa kanyang mga kasamahan. Ngunit bago iyon, kailangan muna niyang matagpuan ang espiya sa loob mismo ng intelligence agency. Kung hindi, kahit mamatay siya, hindi pa rin niya mabubuksan ang huling video. Habang papalapit si Ji-hyuk sa katotohanan, tumigil na sa pagpapanggap si Deputy Director General Lee. Hayagan niyang binaliwala ang suhestyon ng Director General at ipinakita ang lawak ng kanyang kapangyarihan at mga tauhan. Sa kanyang paningin, wala nang silbi ang Director General kundi isang palamuti lamang. Habang patuloy na iniimbestigahan ni Ji-hyuk si Dong-wook, nalaman niyang ang taong nagrekomenda rito ay si Deputy Director General Lee. Dahil dito, pinuntahan ni Ji-hyuk si Ji-yi at sinabi sa kanya na malaki ang posibilidad na si Deputy Director General Lee ang pinakamataas na pinuno ng Sangmo Organization. Sila ang nagmanyobra sa eleksyon upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa industriya. Ngunit iba ang naging reaksyon ni Ji-yi. Galit niyang pinagsabihan si Deputy Director General Do bilang isang malupit at walang konsensyang tao. Ibinenta raw ni Do ang kanyang ama sa North Korea kapalit ng kapangyarihan at kasikatan. Nagtaka si Ji-hyuk kung saan nakuha ni Ji-yi ang impormasyong iyon. Ngunit imbes na sumagot, tinanong siya ni Ji-yi kung nakipagsabuatan ba siya kay Deputy Director General Do para i-wiretap ang kanyang telepono. Agad niyang kinuha ang cellphone at ibinagsak ito sa sahig. Ang pagbagsak na iyon ay nangangahulugang tapos na ang kanilang pagtutulungan. Mabilis namang nakuha ni Ji-yi ang tiwala ni Deputy Director General Lee. Matagal na silang minamanmanan nito. Alam ni Lee na matagumpay ang kanyang taktikang paghasik ng alitan. Pagkatapos nito, tinawag ni Deputy Director General Lee si Ji-yi. Nang tanungin siya ni Ji-yi kung may kinalaman ba siya sa Sangmo Organization, hindi siya diretsong sumagot. Sa halip, sinabi lamang niya na nabubuhay ang intelligence agency sa takot ng mga tao. Kapag nawala ang takot na yon, wala na ring dahilan para magpatuloy ang agency. Kaya bilang pinakamataas na pinuno, tungkulin niyang protektahan ang kaligtasan ng organisasyon at ng bansa. Kaya kahit ano pa ang opinyon ng publiko o pressure ng politika, wala silang magagawa laban sa kanila. Ang lugar na iyon ay lihim na base ni Deputy Director General Lee, isang unit ng intelligence agency na mas malakas pa kaysa sa opisyal na agency. Ang kanilang system ay konektado sa server ng Internet Technology Company ni Chairman Shin. Kaya nitong alamin ang impormasyon ng kahit sino, saan man at kailanman. Dahil dito, halos wala ng pribasidad ang mga tao. At ang pangunahing misyon nila ngayon ay hanapin si Mosa. Ibig sabihin, may alitan na ngayon sina Mosa at ang Sangmo Organization. Sinasadya ni Deputy Director General Lee na ipatrabaho ito kay Ji. Inutusan niya itong personal na hanapin ang kinaroroonan ni Mosa na malamang ay ama niya. Pagkalipas ng ilang linggo ng pagmamasid, napansin ni Ji na ang mga kumikislap na ilaw sa harap ng bahay ni Deputy Director General Do ay tila isang code. Ngunit hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Kaya agad niya itong iniulat kay Deputy Director General Lee. Pinaghinalaan ni Lee na si Deputy Director General Do ay lihim na nakikipag-ugnayan kay Mosa dahil maaaring si Mosa ang isa sa mga special agent na nawala matapos siyang ipagkanulo ni Do mahigit 10 taon na ang nakalipas. Kaya ngayong bumalik si Mosa malamang ay para maghiganti. Dahil dito, nakatutok na ang lahat kay Deputy Director General Do. Di nagtagal, nahuli nila itong mag-isang nakikipagkita kay Mosa. Dahil dito, naglagay si Deputy Director General Lee ng mga tao sa paligid upang manmanan at pakinggan ang kanilang usapan. Mayroon ding sniper na laging nakatutok kay Mosa. Ngunit nakakagulat, biglang tumakbo si Ji-hyuk papunta sa lugar ng insidente. Lumabas na hindi pa tuluyang naputol ang ugnayan ni Ji at Ji-hyuk. Kung hindi niya kayang takasan ang pagbabantay ng Sangmo Organization, kailangan niyang magkunwaring kakampi. Kaya nang matiyak niyang mataas ang posisyon ni Deputy Director General Lee sa Sangmo, nagpasya silang magkunwari upang pagkatiwalaan siya. Sa ganitong paraan, makakapagpasa siya ng mahalagang impormasyon kay Ji-hyuk anumang oras. Dahil dito, sa pinakaimportanteng sandali, nagpaputok si Ji-hyuk upang balaan ang dalawang taong nag-uusap. Nakita ito ng sniper na nakahanda at agad na nagpaputok. Ngunit sinangga ng kasamahan ni Mosa ang bala gamit ang kanyang katawan. Dahil dito, mabilis na umurong ang dalawang panig. Handa na si Mosa, kaya agad niyang pinasabog ang nakatagong bomba, dahilan upang mawalan ng malay ang mga tauhan ni Deputy Director General Do. Nang makita ito, dahan-dahang lumapit si Mosa upang tapusin si Do. Ngunit biglang tinawag siya ng isang tao mula sa likuran, dumating si Ji-hyuk sa tamang oras. Ginamit niya ang tauhan ni Mosa bilang bihag. Ngunit biglang umiti si Mosa ng kakaiba. Sinabi niya kay Ji-hyuk, pareho tayong naghahanap ng target para lipulin ito. Kaya't marami tayong pagkakapareho. Pareho tayong uhaw sa paghihiganti at katotohanan, dagdag pa ni Mosa. Mas kilala kita kaysa sa sarili mong pagkakilala. Ang mga salitang iyon ay unti-unting nagpasalin ng pagdududa kay Ji-hyuk. Ngunit tila lubos na nauunawaan talaga ni Mosa si Ji-hyuk.
Sinabi ni Mosa kay Ji-hyuk na hintayin muna niyang maalala ang lahat ng kanyang mga alaala, at kapag dumating ang oras na yon, malalaman niyang mas masahol pa sa kamatayan ang kanyang buhay. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay bigla niyang binaril at pinatay ang sariling tauhan na tinatangkang gamitin ni Ji-hyuk bilang bihag. Pagkatapos nito, tumalon si Mosa sa bangkang pangligtas at tumakas. Nang magising si Deputy Director General Do, agad siyang pinuntahan ni Ji-hyuk. Mula sa kanya, nalaman ni Ji-hyuk na isang taon na ang nakalipas. Nagsabuatan sina Mosa at Deputy Director General Lee upang maghasik ng kaguluhan bago ang eleksyon. Kasabay nito, nang malaman ni Do ang tungkol dito, naganap naman ang insidenteng tinawag na Bloody Friday. Ang mga agent na namatay noon ay pawang mula sa Overseas Department. Kaya tiyak si Deputy Director General Do na si Deputy Director General Lee ang nasa likod ng lahat ng ito, dahil matagal na itong naiinggit sa tagumpay ng Overseas Department bilang pinakamataas na unit ng agency. Nais ni Deputy Director General Lee na alisin ang mga kalaban sa posisyon, kaya ginamit niya ang ganitong karumal-dumal na paraan laban kay Do. Upang makahanap ng ebidensya, inutusan ni Do ang team ni Ji-hyuk na magsagawa ng investigasyon at ginamit si Dong-wook bilang tagapamagitan. Nang matuklasan niyang sinusubukan nilang gamitin si Yang Chon, nagkaroon si Do ng intensyong patayin ang mga taong iyon. Dahil dito, nasira ang kanilang plano. Ngunit hindi niya inutos kay Dong-wook na patayin si Yang Chon. Pagkarinig ni Ji-hyuk sa paliwanag na yon, tanging isang bagay pa ang hindi niya maintindihan, ang presensya ni Dong-wook sa pinangyarihan ng krimen. Kung hindi siya ang pumatay, sino ang tunay na salarin? Tiyak na si Chon-woo ay nagtatrabaho noon para sa Sangmo Organization. Kaya't hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung sino talaga ang pumatay kay Yang Chon. Ngunit malinaw na si Deputy Director General Lee ang utak ng lahat. Kaya nagsimula si Ji-hyuk sa pagsubok na kumbinsihin si Director Jong, na iniwan ni Deputy Director General Lee. Nakipagtulungan siya kay Section Chief Ha upang magplano ng peking pagdukot kay Director Jong. Isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang nagkunwaring umatake at nagbanta na papatayin si Director Jong, ngunit kalaunan ay kunwaring nagkamali upang makatakbo ito. Pagkatapos nito, nakipagkita si Ji-hyuk kay Director Jong at binalaan siyang huwag hayaang magamit siya ni Deputy Director General Lee tulad ni Pil-ho at Suyon. Pagkarinig nito, nagpa siya si Director Jong na lumaban. Ibinunyag niya kay Ji-hyuk na ang taong nagdulot ng pagtagas ng listahan ng mga agent kay Mosa ay walang iba kundi si Deputy Director General Lee. Ang mas nakakagulat pa, higit 10 taon na ang nakalipas, ginawa rin ni Deputy Director General Do ang parehong bagay. Noon, ipinagkanulo niya ang lahat ng agent ng Overseas Department sa North Korean Security Agency. Ngunit sa pagkakataong iyon, 2 agent lamang ang nakaligtas. Isa sa kanila ay si Mosa na malamang ay siya ring ama ni Jae. Kamakailan lamang, nalaman din ito ni Deputy Director General Lee, kaya't labis niyang pinagsisihan ang pakikipagsabuatan kay Mosa. Sa ngayon, naging malaking banta na ito sa kanya. At tiyak na, si Deputy Director General Lee ang tunay na espiya. Natuklasan na ni Ji-hyuk ang totoong salarin, kaya maaari na niyang buksan ang huling video. Kaya't nagpa siya siyang simulan ang investigasyon sa kumpanyang pinagmamalaki ni Deputy Director General Lee, ang Technology Company. Pinaghinalaan niyang itinatago ni Chairman Shin ang mga dokumentong may kaugnayan kay Deputy Director General Lee at sa Sangmo Organization. Dahil dito, tinakot niya si Shin na ibigay agad ang mga dokumento, kung hindi ay haharap ito sa mabigat na parusa. Ngunit sa sandaling yon, dumating si Deputy Director General Lee. Sinabi niya kay Ji-hyuk na huwag nang mag-aksaya ng oras. Ipinahayag niyang lahat ng ginagawa ni Ji-hyuk ay para lamang sa patuloy na pag-unlad ng agency. Kung hindi, sa bawat pagpapalit ng administrasyon, papalitan din sila. Ipinagmamalaki niyang nakapagsilbi siya sa 21 Director Generals, kaya't ayaw na niyang manatiling tau-tauhan ng iba. Sa halip, gusto niyang siya mismo ang may hawak ng chessboard. Kasabay nito, inalok niya si Ji-hyuk na sumanib sa kanyang panig upang kontrolin ang buong bansa. Ngunit mariing sinabi ni Ji-hyuk na ang tinatawag nitong pagprotekta sa agency ay walang saysay. Ang totoo, gusto lang nitong gawing laruan ng kapangyarihan ng agency. Buo ang loob ni Ji-hyuk na ilantad sila. Nang makita ni Deputy Director General Lee na hindi ubra ang pangungumbinsi, ginamit niya si Jae bilang panakot. Alam niya ang plano ni Jae, kaya binigyan niya si Ji-hyuk ng 2 pagpipilian. Sumuko siya kaagad o mamamatay si Jae sa mismong sandaling yon. Dahil dito, napilitan si Ji-hyuk na ibaba ang kanyang baril at sumuko. Akala ni Deputy Director General Lee ay panalo na siya, ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono. Tumatawag pala si Pil-ho. Bago pa makakilos si Ji-hyuk, nakipag-ugnayan na siya kay Pil-ho na kakagising pa lamang. Sinabihan niya itong ipatawag lahat ng pinuno ng agency upang isiwalat ang katotohanan sa lahat. Nang makita ito, napilitan si Deputy Director General Lee na huminto dahil nais din niyang malaman ang tunay na nangyari. Ngunit sa pagbubunyag ng katotohanan, lahat ay nabigla at ang pinakanagulat ay si Ji-hyuk mismo dahil ang pumatay sa kanyang kasamahan ay siya mismo. Habang pinapanood niya ang sarili niyang paglalahad ng nakaraan, doon niya tuluyang naunawaan ang lahat. Noong panahong iyon, matapos ang misyon at habang naghahanda sa paglikas, sinabi ng mensahero na si Cho-yeon kay Ji-hyuk na may espiya sa kanilang organisasyon. Kaya't nang matanggap niya ang huling impormasyon, sinimulan niyang obserbahan ang 2 kasamahan niya. Nang magpalit sila ng posisyon sa pagmamanman ng target, natuklasan niya ang mataas na opisyal ng North Korea na si Yang Chon at ang mataas na agent ng kanilang agency na si Chon-woo. Ang pinaka nakakapanindig balahibo ay may isa pang misteryosong tao roon.
Sa pamamagitan ng binoculars, nakita ni Ji-hyuk na iniabot ni Chun Woo ang isang USB sa taong iyon at tapos ay isang file naman kay Yang Chun. Ngunit nang buksan at makita ni Yang Chun ang laman, tila nabaliw ito at agad na umalis. Nang makita ng mga kasamahan ang presensya ng isang mataas na opisyal ng North Korea, agad nilang naunawaan na lumala na ang sitwasyon. May espiya nga sa loob ng kanilang organisasyon. Ang nobyo ni Suyon na si Kyung-sok ay nakaramdam ng obligasyong iulat agad sa kanilang mga nakatataas at agad na lumikas. Kung hindi, magkakaroon ng malaking problema. Ngunit sinabi ni Dong-wook na ang usaping ito ay may kinalaman sa kapalaran ng bansa, kaya hindi siya maaaring umalis. Dahil dito, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Bilang pinuno ng koponan, nagpasya si Ji-hyuk na ipagpatuloy ang pagmamanman at iniulat ito kay Deputy Director General Do. Pagkatapos, tahimik niyang inobserbahan ang kilos ng dalawang kasamahan. Nadiskubre ni Ji-hyuk na palihim na tumatawag si Kyung-sok sa mga taong nasa labas. Ngunit nang suriin ni Ji-hyuk ang cellphone nito, puro tawag lamang iyon kay Suyon. Nakita ito ni Kyung-sok at sinabi niyang kakaiba ang ikinikilos ni Dong-wook nitong mga nakaraang araw. May kakaibang nangyayari. Ramdam din ito ni Ji-hyuk, kaya agad niyang inutos na magbantayan ang dalawa ng salitan. Ngunit hindi nagtagal, parehong umalis sa pwesto ang dalawa nang walang anumang komunikasyon. Dahil sa sitwasyong iyon, binaliwala ni Ji-hyuk ang panganib ng pagkakalantad at agad na pumasok sa hotel upang magsiyasat. Ngunit hindi niya natagpuan ang anumang bakas ng dalawa. Habang nag-imbestiga siya sa palapag ni Yang Chun, napansin niyang may kakaiba. Paglapit niya, natagpuan niyang si Yang Chun ay nakahandusay sa sariling dugo, at ang taong nakatayo sa tabi nito ay si Dong-wook. Agad na sinabi ni Dong-wook na wala siyang kinalaman dito, ganoon na raw ang eksena pagdating niya. Ngunit bago pa man siya makapagpaliwanag ng lubusan, biglang narinig nila ang mga sirena ng pulisya mula sa labas ng pinto. Kapag nahuli sila ng lokal na pulisya, magiging napakalaking insidenteng diplomatiko ito. Kaya kinuha ni Ji-hyuk si Dong-wook at agad silang tumakas. Sa pagtakbo, aksidenteng nasaksihan ni Ji-hyuk na papalayong umaalis si Chun Woo. Pagbalik ni Ji-hyuk sa lugar, nadatnan niya sina Dong-wook at Kyung-sok na nagtutukan ng baril. Pinayuhan niya ang dalawa na ibaba muna ang kanilang armas at kalmahin ang sarili. Ngunit dahil sa labis na pagkabigla ni Kyung-sok, pinaputukan siya ni Dong-wook at napatay agad. Ibinaba ni Dong-wook ang baril at sinabi kay Ji-hyuk na kung hindi niya nabaril si Kyung-sok, pareho silang mamamatay. Hindi makapaniwala si Ji-hyuk na ang kasamahan niyang pinagtitiwalaan ay pumatay ng kapwa nila operatiba. Puno ng pagdududa ang kanyang isipan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Dong-wook na parabang may nakita siya at agad niyang itinutok muli ang baril kay Ji-hyuk. Mabilis na gumanti si Ji-hyuk at nabaril si Dong-wook. Ngunit biglang nakaramdam si Ji-hyuk ng kakaiba. Parang mali ang lahat. Napagtanto niyang maaaring nagkamali siya na si Dong-wook ay hindi sana siya babarilin. Paglingon niya, nakita niya si Chun Woo na nakahandusay sa lupa. Lumabas na pinaputukan ni Dong-wook si Chun Woo upang protektahan siya. Lubos na nagsisi si Ji-hyuk. Kinuha niya ang tumutunog na cellphone ni Dong-wook at nakita ang larawan ng anak nito na ipinadala ng asawa. Tuluyang gumuho ang loob ni Ji-hyuk, nakita niyang pinapatay ng magkakampi ang isa't isa. At siya mismo ang nakapatay sa kasamahang nagligtas sa kanya. Ang kanilang mga pagdududa ang siyang sumira sa kanila. Dahil sa pangyayaring iyon, tuluyan ang nasira ang loob ni Ji-hyuk. Hindi niya matukoy kung sino talaga ang espiya sa loob ng organisasyon. Sa panahong iyon, halos mabaliw na siya sa sakit at pagkalito. Kaya napagpasyahan niyang gamitin ang gamot na pangbura ng alaala mula sa agency upang tanggalin ang lahat ng masasakit na gunita. Tapos ay bumalik siya sa agency upang muling imbestigahan at tuklasin ang katotohanan. Sa huli, natuklasan niya ang tunay na utak sa likod ng lahat. Sa kanyang mga naibalik na alaala, pinaalalahanan siya ng kanyang dating sarili na kailangang tapusin ang misyon, anuman ang kapalit. Unti-unting bumalik ang kanyang mga alaala, kaya agad siyang kumilos. Pinabagsak niya ang ilang gwardiya at itinutok ang baril kay Deputy Director General Lee. Handa siyang maghiganti para sa kanyang mga kasamahan at para sa sarili niya. Ngunit biglang humarap si Ji-yi upang pigilan siya. Muli, naranasan ni Ji-hyuk ang pagtutol mula sa sarili niyang kakampi. Lubos itong nakaapekto sa kanya hanggang sa siya'y himatayin. Pagkatapos, inaresto siya dahil sa pagpatay sa mga kasamahan. Ngunit walang sapat na ebidensya si Deputy Director General Lee upang patunayan ito. Alam ni Lee na ito na ang pagkakataon upang tuluyang tanggalin sila. Kaya nagsagawa siya ng disciplinary meeting at humiling na si Ji-hyuk ay hatulan sa loob mismo ng agency. Pinilit ni Pilho na protektahan si Ji-hyuk kahit gamitin pa ang kanyang posisyon bilang Deputy Director ng Overseas Department. Paglaon, kinausap ni Pilho si Ji-hyuk at inamin na itinago niya noon ang pakikipag-ugnayan ni Deputy Director General Do kay Deputy Director General Lee upang hindi madamay ang buong Overseas Department. Kaya noon, inutusan niya si Suyon na ipadala ang impormasyong iyon kay Lee. Ngunit ginamit lamang sila ni Deputy Director General Lee. Kaya nang subukang tumakas ni Suyon mula kay Sangmo at ibunyag si Lee at ang kanyang organisasyon, pinigilan siya ni Pilho at pinilit na sundin ang plano. Ngunit matapos mamatay si Kyung-sok, tuluyan nang nawala ang tiwala ni Suyon kay Pilho. Dahil dito, sinamantala ng Sangmo Organization ang pagkakataon at pinaslang siya. Sinabi ni Pilho kay Ji-hyuk na siya ang mananagot sa lahat ng pagkakamali at hiniling na bumangon muli si Ji-hyuk. Idinagdag din niya na hindi lahat ng alaala ay totoo. Ang katotohanan ay kailangang matagpuan ng sarili upang magkaroon ng pagkakataong mabunyag. Muling nabuhayan ng loob si Ji-hyuk. Pagkatapos, nagtungo siya upang hanapin si Deputy Director General Do.
Kinumpirma rin ni Deputy Director General Du, base sa video ni Ji-Hyuk noong araw na yon, na si Kyung-Sok ay tao ni Sang-mo. Kaya ang pagiging magkasintahan ni Kyung-Sok at Soo-yeon ay malamang bahagi rin ng plano ni Sang-mo. Noong araw na yon, matapos madiskubre ni Dong-wook ang kakaibang kilos ni Kyung-Sok, sinundan niya ito. Sa kanyang paghabol, natuklasan niyang pinaslang si Yang Chon. Naiintindihan ni Deputy Director General Do ang sitwasyon at agad na binalaan si Dong-wook na kung makikilala niya ang tauhan ni Sang-mo, dapat siyang mag-ingat dahil tiyak na papatayin ng kabilang panig ang lahat upang maitago ang katotohanan. Dahil dito, binaril ni Dong-wook si Kyung-Sok. Ang eksenang ito rin ang hindi direktang naging dahilan ng pagkakabaril ni Ji-Hyuk kay Dong-wook. Inakala ni Deputy Director General Do na sapat na ang ebidensya ni Ji-Hyuk upang pabagsakin si Sang-mo. Ngunit ngayon, matagumpay na naitago ni Deputy Director General Lee ang lahat at siya na ang may hawak ng kapangyarihan. Kaya iminungkahi ni Deputy Director General Do na makipagtulungan sila kay Ji-Hyuk. Agad na tinipon ni Ji-Hyuk sina Pil-ho, Section Chief Ha, at Ji-Yi upang isagawa ang planong pabagsakin si Deputy Director General Lee. Kasabay nito, ipinakilala niya ang bagong kasapi, si Director Jong. Ipinahayag ni Director Jong na kung nais nilang matuklasan ang sikreto ni Deputy Director General Lee, kailangan nilang magsimula kay Chairman Shin. Napag-alaman nilang ginagamit ni Chairman Shin ang pagnanakaw ng personal na impormasyon at ang paggamit ng sasakyan upang patayin ang mga taong nakaalam ng lihim. Kabilang dito ang insidente ng pagpatay sa isang kongresista gamit ang sasakyan. Sapat na ang mga kasong iyon upang masira ang lahat sa kanya. Kaya nagtungo sila kay Chairman Shin upang ipaalam na hawak nila ang mga ebidensya ng kanyang mga kasalanan. Kapalit nito, hinihiling nilang ibigay ni Chairman Shin ang mga ebidensya ng mga krimen ni Deputy Director General Lee at ang listahan ng mga kasapi ng Sang-mo Organization. Kapag ginawa niya ito, bibigyan siya ng kaluwagan sa parusa. Sa parehong oras, palihim na nakipagkita si Director Jong kay Deputy Director General Lee at isinalaysay ang plano ni Ji-Hyuk. Ngunit imbes na mabahala, kalmado lamang si Deputy Director General Lee at sinabi, matagal ko na itong pinaghandaan. Pagkatapos gamitin si Chairman Shin upang i-encrypt ang system, agad ko siyang alisin. Galit siyang nagtungo sa technology company upang bigyan si Chairman Shin ng huling babala. Ngunit sa halip na si Chairman Shin, ang nadatnan niya roon ay si Pil-ho. Agad na inutusan ni Pil-ho ang kanyang mga tao na palibutan si Deputy Director General Lee at sinabing hawak niya ang mga ebidensya ng kanilang mga krimen. Lumabas na si Director Jong ay isang doble kara o double agent. Sinasadya niyang ibunyag ang pagtataksil ni Chairman Shin at palihim na nirecord ang mga pahayag ni Deputy Director General Lee saka ipinarinig kay Chairman Shin. Alam ni Chairman Shin na walang awa si Deputy Director General Lee, kaya nakipagtulungan siya kina Ji-Hyuk at ibinigay ang mga ebidensya upang hindi siya mapatay ng Sang-mo Organization. Naaresto si Deputy Director General Lee at napilitan siyang magpadala ng panawagan ng tulong sa iba pang kasapi ng Sang-mo, nagmamakaawa na iligtas siya, kung hindi, sabay silang mawawala ng organisasyon. Dumating din si Ji-Hyuk sa selda upang tanungin siya. Tinanong ni Ji-Hyuk kung siya ba ang nag-utos kay Kyung-Sok na patayin si Yang Chon, ang pinuno ng North Korea, 1 taon na ang nakalilipas. Mariin niya itong itinanggi dahil noong gabing iyon, hindi pa pumapayag si Yang Chon na tumakas mula sa North Korea upang lumikha ng kaguluhan pabor sa kanya. Kaya inutusan niya si Kyung-Sok na magsiyasat, ngunit natagpo ang patay na si Yang Chon. Ang pumatay kay Yang Chon ay si Musa. Lubhang nabigla si Ji-Hyuk, ngunit mas ikinagulat niya ang sumunod na natuklasan. Sa mas malalim na investigasyon, nalaman ni Ji-Hyuk na pinatay ni Musa si Yang Chon bilang paghihiganti. Dati kasing kasapi ng intelligence agency si Musa, ngunit nang malantad ang listahan ng mga special agent, isa siya sa ilang nakaligtas at naiwan sa North Korea. Ang taong nagpasakit at pumilit sa kanyang magbago ng anyo ay si Yang Chon, na noon ay Deputy Director ng Security Agency. Kaya ang pagpatay ni Musa kay Yang Chon ay maituturing na paghihiganti. Ngunit dahil doon, nasira ang plano ni Sang-mo. Hindi rin lubos na naunawaan ni Deputy Director General Lee ang sitwasyon. Kaya nakipagtulungan siya kay Musa, ngunit nauwi ito sa paglabas muli ng listahan ng mga special agent ng Overseas Department. Sa pagbanggit ni Ji-Hyuk sa nangyari, napagtanto ni Deputy Director General Lee na ang layunin ni Musa ay wasakin ang buong intelligence agency. Upang protektahan ito, lihim niyang iniutos na hulihin si Musa. Ngunit sa halip, mas malagim ang sinapit ni Chon-woo, pinatay at isinabit sa pampublikong lugar bilang pahayag ng digmaan laban sa agency. Sa sandaling yon, tinanong ni Deputy Director General Lee si Ji-Hyuk, sa tingin mo ba, isa akong halimaw? Naalala ni Ji-Hyuk na noong inoobserbahan niya si Musa, napansin niyang ito ay sumaludo at parang nagbigay galang sa kanya. Hindi niya inaasahang kasali na pala siya sa plano ni Musa mula pa sa simula. Sa puntong iyon, malinaw na nakita ni Ji-Hyuk ang lalim ng galit ni Musa. Ngunit kahit ganoon, kailangang pagbayaran ni Deputy Director General Lee ang kanyang mga kasalanan. Kaya pinaalalahanan siya ni Ji-Hyuk na hintayin ang kanyang kaparusahan. Habang palabas si Ji-Hyuk ng selda, nakasalubong niya si Section Chief Kim, dating tauhan ni Deputy Director General Lee. Hindi pa siya gaanong nakakalayo nang makatanggap siya ng tawag mula kay Ji-Yi na nagsasabing minamanmanan pa rin niya ang suspect, si Section Chief Kim. Biglang nakaramdam si Ji-Hyuk ng masamang kutob. Agad siyang bumalik sa selda at nadatnan si Deputy Director General Lee na nakabitin sa kisame. Agad siyang sumugod upang iligtas ito, buti na lang, hindi pa huli ang lahat. Matapos ang paunang lunas, bahagyang nagkamalay si Deputy Director General Lee kaya agad niyang sinabi kay Ji-Hyuk na si Musa ang may kagagawan. Pagkatapos noon ay nawalan siya muli ng malay.
Lumabas na ang lahat ng ito ay bahagi ng pakana ng sangmo. Inakala nilang ang totoong target ni Mosa ay hindi ang sangmo kundi ang intelligence agency mismo. Kaya pinili nila ang Director General bilang bagong kasapi at iniatasan itong makipagkasundo kay Mosa upang bigyan ito ng pagkakataong personal na maghiganti at patayin ang tunay na traidor na nagtaksil sa kanya. Totoong napakadelikado ni Mosa. Kaya nagtungo si Ji-Yok upang hanapin ang mga tauhan nito, ngunit sinabi ng kabilang panig na hindi pa niya kailanman nakilala si Mosa. Ang tanging alam niya ay si Mosa ang may kontrol sa mga illegal na transaksyon sa underground at lahat ng kasapi ay personal nitong pinili, lubos ang kanilang katapatan kay Mosa. At ang dahilan ng pagdating ni Mosa sa Korea ay upang isagawa ang isang napakalaking plano na magpapabago sa buong bansa. Samantala, iniulat ni Section Chief Hakay Pilho ang tungkol sa pagpaslang kay Deputy Director General Lee at ang tanging may kapangyarihan pa noon ay ang Director General. Pinaghihinalaan niyang tauhan din ito ng sangmo. Ngunit sa ngayon wala pa siyang paraan upang tugunan ito. Kaya si Deputy Director General Do, nakakabalik lang sa tungkulin, ay agad na nagmobilisa ng kanyang mga tauhan. Una nilang sinimulan ang paghahanap sa mapanganib na si Mosa. Sa pamamagitan ng investigasyon ng teknikal na departamento, natuklasan nilang nang magkita sina Deputy Director General Do at Mosa, lahat ng surveillance tapes ng departamento ay nabura. Bukod dito, walang bakas ng anumang hacker attack. Sa pamamagitan ng pagsubaybay, natuklasan nilang ginamit ng isang tao ang malware na dati nang ginamit ni Sang-kyun upang atakihin ang intelligence agency at muli itong inilunsad sa pangalawang pagkakataon. Dahil dito nagkaroon ng ganitong sitwasyon, lubos itong ikinagulo ni Ji. Noon pa man ay naramdaman niyang may kakaiba. Bagaman si Sang-kyun ay isang henyo sa paghahack, hindi siya bihasa sa paggamit ng malware bilang pain para umatake. Kaya nagtungo sina Ji at Ji-Yok upang hanapin siya. Ngunit nang malaman ni Sang-kyun na nahuli na ang utak sa pagpatay sa kanyang ama, hindi siya nagulat. Sinabi pa niyang hindi pa raw natatanggap ng mga ito ang karampatang parusa. Dahil dito, nagkaroon ng pahiwatig sina Ji-Yok at Ji, marahil ay ginagamit lamang si Sang-kyun ng ibang tao. Sa pamamagitan ng pagmamanman kay Sang-kyun, nadiskubre nilang nakikipag-ugnayan siya sa isang tauhan ni Mosa. Batay sa galaw ng dalawa, natuntun nila ang isang misteryosong pabrika. Napansin nilang napakataas ng konsumo ng kuryente sa lugar, kaya pinaghinalaan nilang iyon ang base ni Mosa. Agad na inilunsad ni Ji-Yok at Chief Ha ang isang biglaang pag-atake. Ngunit habang hinahanap ang mga kasamahan sa unahan, bigla silang pinasabugan ng bomba. Maliwanag na nakapaghanda na ang kalaban. Bago pa man makareact ang kanilang grupo, umarangkada na ang labanan. Sadyang nagpakita si Mosa upang akitin si Ji-Yok sa isang direksyon. Nang magkaharap sila, kakaibang ngiti ang isinukli ni Mosa. Tapos ay pinindot ni Mosa ang switch sa kanyang kamay at agad sumabog ang buong pabrika. Sa sandaling iyon, kumalat ang isang puting pulso ng kuryente sa lahat ng direksyon, dahilan upang mawalan ng gamit ang lahat ng elektronikong kagamitan sa paligid. Habang papalapit si Mosa upang patayin si Ji-Yok, humarang si Ji na may dalang baril. Tinawag niya si Mosa ng ama na ikinagulat nito. Sandaling nag-alinlangan si Mosa, ngunit makalipas ang ilang segundo, itinutok niya ang baril kay Ji. Agad na gumanti ng putok si Ji at tinamaan si Mosa. Mabilis na rumisponde ang mga tauhan ni Mosa at sa tulong ng smoke bomb ay nakatakas sila mula sa lugar. Bukod dito, sa lahat ng sasakyan sa paligid, tanging ang kay Mosa lamang ang umandar. Noon lamang nalaman ni Deputy Director General Du na naglagay si Mosa ng electric shock bomb sa eksena. Kapag sumabog ito, titigil sa paggana ang lahat ng elektronikong kagamitan sa paligid. Ngunit dahil may anti-electrocution device ang sasakyan ni Mosa, ligtas siyang nakatakas. Pagkatapos ng insidente, naibalik ng technical department ang nasirang computer sa lugar at nakakita ng bahagi ng dokumentong may kinalaman sa Seoul National Cemetery. Nang marinig ito, naalala ni Deputy Director General Du na ilang araw pa lamang ang nakalilipas ay inimbitahan siya ng direktor sa seremonya ng paggunita sa mga martyr. Ang lokasyong iyon ay ang Seoul National Cemetery na nabanggit sa mga dokumento. Maraming matataas na opisyal ang dadalo roon. Batay sa mga sinabi ni Mosa kay Ji-Yok noon, inakala ni Deputy Director General Du na siya ang target nito, kaya nagpasyang siya mismo ang maging pain. Kasabay nito, may nakita rin silang kakaibang serye ng mga numero sa computer. Naalala ni Ji-Yok na ang container na may ganoong serial number ay ginamit noon upang magtago ng isang dalubhasang tagagawa ng gamot, hindi isang bagay na kayang wasakin ang buong Korea gaya ng sinabi ni Choi-yun. Kaya inutusan niya ang taga-archives na siyasatin ito ng mabuti. Sabay ding sinuri ni Ji ang iba pang mga container dahil posibleng bomba at hindi gamot ang laman ng mga iyon, mga bombang dinala ni Mosa. Samantala, nakatanggap ng tawag si Ji mula sa isang pari, ang paring madalas niyang bisitahin. Sinabi ng pari na ilang araw na ang nakalilipas ay maaaring nakausap niya ang isang lubhang mapanganib na tao. Ikinuwento niyang may isang lalaking nagpunta upang mangumpisal. Ang lalaki ay nagsabing noon, siya at ang kanyang mga kasamahan ay nakulong at dumanas ng matinding pagpapahirap na labag sa pagkatao. Ngunit mas pinili nilang mamatay kaysa sumuko. Habang kapwa sila nakakulong sa impyernong iyon sa lupa, naramdaman nilang wala ng pag-asang mabuhay. Kaya hiniling ng namamatay na kasamahan sa natitirang buhay na tapusin na lamang ang kanyang paghihirap. Nang makita niya ang kanyang kasamahan sa gitna ng kawalan ng pag-asa, sinakal niya ito hanggang sa mamatay. Tapos ay binunot niya ang isang buto mula sa katawan ng kasamahan, pinatalas ito sa gitna ng gabi, at ginamit upang patayin ang bantay at makatakas mula sa impyernong iyon sa lupa. Ngunit mula noon, tila naging ibang tao na siya. Hindi na niya alam kung sino siya.
Ang tanging alam niya ay pinatay niya ang kanyang mga kasamahan upang mailigtas ang sarili. Ang dahilan kung bakit sila napunta sa ganoong sitwasyon ay dahil pinabayaan sila ng kanilang mga nakatataas. Akala nila noon na ang ipinagtatanggol nila ay ang buong bansa. Ngunit ang totoo, iyon ay para lamang sa interes ng ilang makapangyarihang tao. Kaya nais niyang maghiganti at ibunyag ang mga lihim na ito sa publiko. Gusto niyang pagbayarin ang mga taong iyon. Pagkatapos, umalis ang lalaki. Ngunit bago siya umalis, sinabi niyang pagkatapos ng ilang araw, kapag matagumpay niyang nagawa ang paghihiganti, babalik siya upang ikumpisal ang kanyang mga kasalanan. Nang marinig ni Jay ang kwento at tono ng lalaki, naramdaman niyang kahawig ito ng kanyang ama. Kaya ibinahagi niya ito kay Jiyok. Marahil, dahil sa mga karanasang iyon, nagbago ang kanyang ama at naging si Mosa ngayon. Ngunit nang tanungin ni Jiyok kung talagang ama niya si Mosa, handa ba siyang barilin ito, sumagot si Jay na kung si Mosa, na gumawa ng ganoong karumal-dumal na krimen laban sa bansa at sa mga tao, ay tunay ng kanyang ama, hihilingin niyang si Jiyok na lamang ang magparusa rito para sa kanya. Mabilis na nagsimula ang operasyon. Ayon sa plano, lahat ay nakapwesto sa paligid at nag-aabang sa pagdating ni Mosa. Ngunit habang sinusuri ng technical department ang naunang nilabas na data, natuklasan nilang binago ang listahan ng mga panauhin at ang gumawa nito ay si Sangkyon. Kaagad na ikinumpara ni Jiyok ang listahan at natukoy ang kahina-hinalang empleyado. Mabilis siyang nagpaputok upang sugpuin ang kalaban. Ngunit nang makalapit siya, napagtanto niyang may nakakabit na time bomb sa katawan ng lalaki. Nang malapit ng sumabog, hindi inalintana ni Jiyok ang panganib at tinakpan niya ang bomba ng kanyang katawan. Ngunit nang matapos ang countdown, hindi sumabog ang bomba. Tumunog naman ang telepono ng patay na lalaki. Sinagot ni Jiyok ang tawag at lumabas na si Mosa pala ang nasa kabilang linya. Sinabi ni Mosa na hindi lang ito paghihiganti sa isang tao, kundi upang ipakita sa lahat ang tunay na mukha ng mga leader na pinagkakatiwalaan nila. Kaya sinabi ni Mosa kay Jiyok na hintayin ang kanyang espesyal na pagtatanghal. Lumalabas na ang computer na naiwan matapos ang pagsabog sa pabrika ay bahagi rin ng plano ni Mosa. Samantala, ginamit ni Jay ang mga palatandaan mula sa storage department upang masubaybayan ang direksyon ng truck na may dalang container noon. Pagdating niya roon, wala siyang naabutang tao. Nang buksan niya ang container, bumungad sa kanya ang isang higanteng bomba. Nang matapos ang countdown, hindi ito sumabog, ngunit nagdulot ng malawakang blackout sa paligid. Iyon pala ay isang malaking electromagnetic pulse bomb, kayang patigilin ang lahat ng elektronikong kagamitan sa loob ng 5 kilometrong radius. Sa kalsada, napansin ni Jay ang tanging sasakyang gumagalaw, ang espesyal na kotse ni Mosa. Agad niyang iniulat ito at pinasundan ang sasakyan. Ang pagsabog ng electric bomb ni Mosa ay sumira sa data server ng pambansang bangko, ang pinakamalaking bangko sa bansa na humahawak sa isang katlong bahagi ng data ng ekonomiya. Dahil dito, agad na tinawagan ni Jay si Jiyok. Hinala niya na ang target ni Mosa ay ang National Bank. At tama nga, pinasok ni Mosa at ng kanyang mga tauhan ang bangko at nagdala ng electric bomb sa loob. Agad din nilang sinakop ang sentrong bahagi ng gusali. Pagdating ni Jiyok at Jay, nakasara na ang pangunahing pinto. Mabilis na nagsimula si Mosa ng live broadcast. Hinamon niya ang mga otoridad na pumili. 1, iligtas ang mahigit 30 bihag na hawak niya. O 2, protektahan ang mahahalagang data ng bangko. 1 lang ang pwedeng iligtas. Mayroon lamang silang 3 oras upang magpasya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, pinabitay niya ang 3 gwardiya, hudyat ng pagsisimula ng oras ng pagpapasya. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bansa. Nakatanggap ng tawag si Deputy Director General Du mula sa Director General. Sinabi nitong ipinag-utos ng Blue House na hanapin ang electric bomb sa anumang paraan upang maprotektahan ang data ng bangko dahil nakataya rito ang milyon-milyong tao at negosyo. Ngunit tumutol si Pilho, kung hindi nila pipiliing iligtas ang mga tao, mawawala ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Ngunit sinabi ni Deputy Director General Du na ang isa ay tungkol sa buhay at kabuhayan ng milyon-milyon at ang isa ay sa 30 tao lamang. Alam ni Pilho kung alin ang mas mabigat. Nais ni Mosa na gamitin ang ganitong sitwasyon upang pagdudahan ng mga tao ang kanilang pamahalaan at pabagsakin ang bansa. Sa kabutihang palad, nagising si Sangkyon. Nang makita niyang walang awang pinapatay ni Mosa ang mga inosenteng tao, nagpasya siyang tumulong sa intelligence agency at ginamit ang malware ni Mosa upang buksan ang pinto na humaharang kina Jiyok at Jay. Naunawaan nilang pareho ang sitwasyon. Pinili nilang hanapin muna ang electric bomb. Ngunit matapos ang masusing pagsisiyasat, natuklasan nilang peke ang bomba. Mulat sa pool, nais ni Mosa na patayin ang mga bihag. Kahit ano pa ang piliin ng mga otoridad, ang layunin ni Mosa ay wasakin ang tiwala ng mga tao. Sa puntong iyon, nakumpirma ni Jay na si Mosa nga ang kanyang ama dahil ang kanyang ama noon ay isang special agent na mahusay sa larangan ng psikolohikal na manipulasyon. Ngunit sa sandaling iyon, natuklasan din ni Mosa sa pamamagitan ng surveillance system ang kinaroroonan ng dalawa. Agad na tumakbo sina Jiyok at Jay papunta sa pinakatuktok na palapag upang ipadala ang code sa mga kasamahan nilang nakapwesto sa paligid. Ngunit kahit alam nilang peke ang bomba, tumanggi pa rin ang mga nakatataas na aprubahan ang pagsagip muna sa mga bihag. Inutusan nila sina Jiyok at Jay na halughugin ang bawat sulok upang matiyak na walang pangalawang electric bomb. Tunay ngang lubos na nauunawaan ni Mosa ang sikolohiya ng mga nasa kapangyarihan, iniisip lamang nila ang sariling interes. Alam niyang hindi nila pipiliing iligtas ang mga bihag.
Ngunit si Deputy Director General Du ay alam na ito ay isang digmaan sa isipan, isang larong dapat pagtagumpayan ng mga special agent upang mapabagsak ang kalaban. Kaya nagdesisyon siyang utusan si Ji-Yook na unahin ang pagsagip sa mga bihag. Kasabay nito, nagpadala siya ng espesyal na unit upang makipag-ugnayan sa operasyon. Matalino rin si Ji, ginamit niya ang musika na madalas pakinggan ng kanyang ama noong bata pa siya. Ipinatugtog niya ito sa bawat palapag. Sa pamamagitan ng reaksyon ng mga bihag, mabilis niyang natukoy kung saan sila ikinulong. Agad silang kumilos. Ngunit nang marinig ni Musa ang kantang iyon, tila siya nabaliw. Sinira niya ang speaker at iniutos sa kanyang mga tauhan na bantayan ang mga bihag. Tumungo siya sa control center at nakita niyang mag-isa nang nakikipaglaban si Ji-Yook hanggang sa pinto ng silid ng mga bihag. Ngunit gaano man siya magsikap, hindi niya mabuksan ang nakalock na pinto. Sinabi ni Musa kay Ji-Yook na huwag nang sayangin ang oras dahil may nakatanim na bomba sa loob ng silid. Ang switch ng pinto ay nasa kanyang kamay. Kung gusto ni Ji-Yook iligtas ang mga bihag, kailangan niyang pumunta sa rooftop. Samantala, naroon na rin sa command center ang Director General. Galit na galit niyang sinermunan si Deputy Director General Du dahil sa hindi pagsunod sa utos. Sa screen, nakita nilang magkasunod na umakyat sa rooftop sina Musa at Ji-Yook. Nakita ni Deputy Director General Du ang remote control sa kamay ni Musa, kaya inutusan niya ang mga sniper na huwag munang kumilos at bantayan ito. Pagkatapos, tinutukan ni Musa si Ji-Yook at inutusan siyang ibaba ang kanyang baril. Pagkaraan ay binaril ni Musa si Ji-Yook sa binti. Ang dahilan kung bakit hindi niya ito pinatay ay dahil sigurado siya sa kanyang tagumpay. Simula pa lamang, ginagamit na niya si Ji-Yook. Ginawa niyang kasangkapan si Ji-Yook upang saktan ang sariling mga kasamahan at gawing tulad niya, isang taong pinahihirapan ng nakaraan. Umaasa si Musa na ang galit at puot ni Ji-Yook ang tutulong sa kanya na tapusin ang paghihiganti at burahin ang mga miyembro ng sangmo at ang mga taong nanira sa kanya. Ngunit hindi sumunod si Ji-Yook sa kagustuhan niya. Pinili ni Ji-Yook ang tinatawag na katarungan, hindi upang magpakabayani, kundi upang harapin ang kanyang kasalanan. Sinabi ni Ji-Yook na bagaman pinatay niya ang kanyang mga kasama, may tapang siyang harapin ito at magsisi. Ngunit si Musa, sa halip na managot, ay nagtutulak ng sisi sa iba. Sa galit, itinutok ni Musa ang baril at binaril si Ji-Yook. Ngunit sinabi ni Ji-Yook na tingnan muna nito ang mga bihag. Sa live broadcast, nakita ni Musa si Ji na nasa hanay ng mga bihag. Ilang minuto bago yon, naghiwalay na sila ni Ji-Yook para sa kani-kanilang gawain. Tumakbo si Ji papunta sa silid ng mga bihag kahit alam niyang delikado. Doon siya napagkamalan ng mga tauhan bilang empleyado ng bangko at agad na binihag. Ginawa niya ito upang subukin kung talaga bang ama niya si Musa. Kung totoo nga, tiyak na hindi siya nito sasaktan. Nang makita ni Musa si Ji, ang emosyon mula sa musika at sa kasalukuyang eksena ay nagpaalala sa kanya ng nakaraan. Habang siya ay naguguluhan, biglang sinugod ni Ji-Yook si Musa, pinabagsak ito at nahulog ang remote control. Agad namang pinulot ni Ji-Yook ang baril. Nang makita niyang sinusubukan pa rin ni Musa abutin ang remote control, agad siyang nagpaputok. Ayon sa instinct ng isang agent, tumama ang 2 bala sa mahahalagang bahagi ng katawan ni Musa. Habang naghihinalo, sinabi ni Musa kay Ji-Yook na ang remote control pala ay ang switch ng bomba. Ang bomba ay may timer at tanging ang remote control na iyon ang makapipigil dito. Nabigla si Ji-Yook at hindi alam ang gagawin. Kinuha niya ang remote control, nag-aalangan kung dapat bang paniwalaan si Musa o hindi. Sa kabilang banda, nakita ng Director General sa kamera ang kakaibang kilos ni Ji-Yook at inakalang sisirain nito ang data. Dahil dito, inutusan niya ang sniper na barilin si Ji-Yook. Samantala, narinig ni Ji-Yook ang mahina ngunit desperadong pakiusap ni Musa na pindutin na ang switch. Pinili niyang maniwala hindi kay Musa kundi sa desisyon ni Ji. Sa kabila ng lahat, nagtiwala siya sa ama nito kahit minsan lang. Kasabay ng pagpindot niya sa switch, binaril siya ng sniper. Pagdating ng komando team upang iligtas ang mga bihag, natuklasan nilang tumigil ang timer ng bomba sa huling 2 segundo. Habang sugatan, dahan-dahang tumayo si Ji-Yook. Sinabi niya kay Ji, nakakarating lang, napuntahan at kausapin ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Sinabi ni Musa na labis niyang na-miss si Ji. Umiwas siya noon hindi dahil sa galit, kundi dahil ayaw niyang madamay ito sa panganib. Pagkatapos, nagtungo si Ji-Yook sa silid ng mga bihag at lumabas sa live broadcast sa harap ng buong bansa. Ikinuwento niya ang lahat ng naranasan niya at ibinunyag ang kasamaan ng Sangmo Organization na nagnanakaw ng impormasyon ng mga tao at ginagamit ito upang manipulahin ang kanilang isipan. Sa ganitong paraan, nakontrol nila ang halalan. Sa huli, sinabi ni Ji-Yook kay reporter Kison na kontakin si Chairman Shin na nanonood ng buong live broadcast. Bagaman tumakas na ito palabas ng bansa, nang makita niya ang pangyayaring iyon, naisip niyang malapit nang mawala ang Sangmo. Kaya nagpasya si Chairman Shin na ibigay sa reporter ang lihim na listahan ng mga miyembro ng Sangmo. Nang matanggap ni Ji-Yook ang balita, inihayag niya ang password sa lahat upang malaman ng bawat mamamayan kung sino ang mga kasapi ng Sangmo. Sa huli, nawalan ng malay si Ji-Yook dahil kailangang pagbayaran niya ang 5 taong pagkakakulong sa pagpatay sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos niyang makalaya mula sa bilangguan, hindi na niya naramdaman ang dati niyang paghihirap. Ngunit hindi nagtagal, dumating muli sa kanya ang isang bagong misyon. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Marie Jane Dumalad. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.